Hahaha, pasensya na. 不好意思啊， Nanalo na naman ako. Magaling talaga si Jandy. Lane, isang gabi na akong talo. Siyempre, sapagkat siya ang nagbigay ng mga baraha. Ayan, Gil. Ying, may nangyaring masama. Zhao Tianyang, inilipat mo na ang pera. Ikaw ba'y baliw? Gong Ying, gaano kalaki ang iyong puhunan sa langis? Ngayon ay nakaharap tayo sa pagbabago ng pulisiya ng Amerika. Kahit maglabas pa tayo ng pera, wala rin itong kwenta. Bukod pa dito, aalisin ko na ang pera ko. Mas mababawasan pa ang utang mo. Yung mga perang iyon ay para sa magbukas ng posisyon. 建仓。 Mas mabuti pang magpusta tayo sa huli. CJ, kung matalo ka, ibalik mo ang pera. Lumayas ka sa kumpanya ko. Kung matalo ka, ito ay may halaga na bilyon-bilyong piso. 4 na milyong. Pakiramdam ko hindi maganda ang barahang ito. 7 na milyong 7. Anong nilalaro niya? Nagtitiyaga lang siya. Check. 17 bilyong. 17 bilyong. Hindi ko maintindihan ang buo. Pakiramdam ko ay nagiging pasibo si Ginoong Yin. Bago siya naging agresibo sa pagtaya. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Call. Check. Ano na ngayon? Mukhang nangunguna si Ginoong Zhao. Nagmamadali ka ba? All in. Wala kang sa kamay. Kung hindi, maglalagay ka na ng taya bago pa ang flip. Nang sa river card, hindi ka nagpatuloy sa pag-agaw. Baka sakaling meron akong CC. Handa kang may 4-5 o 5-6. Sa dami ng taon na ito, 这么多年来， palagi mong ginagamit ang ganitong paraan para mapahiya ako. Para ipakita ang halaga mo. Pasensya na po. Tawag. Gaozang Shai, natalo ka. 你输了。 Ikaw, 70 piraso, nanloko ako. Marahil maganda ang barahan ng asawa mo. 还发的好。 Ling Sean, maghiwalay na tayo. Kayo, dalawa. Ipapakilala ko kayo ng bongga. Ang boyfriend ko si Zhao Tianyang. Ah, ito. Ling Sean, sa loob ng maraming taon, ang tanging inaalala mo ay kung berde ang stock at futures. Ikaw na ang nagiging berde. Hindi mo pa ba alam? Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Hahaha. Kayo dalawa. Yung pinakatiwalaan ko ay nagtaksil sa akin. Maghintay ka lang. Hahaha. Hahaha. Classmate, ito ay job fair. Bakit natutulog ka pa? Saan ito? Job fair. Nakapaglakbay ako sa taong 2,000. 穿越了。 Hindi pa tapos ah. Mabilis na, Zhao. 快了，快了。 Zhao Tianyang. Kung magulo ka ulit, papatayin kita.
Ay naku, pasensya na. Pwede bang magtanong? 请问一下， Anong taon na ngayon? Taong 2,000, sir. Magbubukas po ba kayo ng account, sir? Kami ay nag-aalaga ng futures. Siyempre, may panganib ng pagkalugi. Hindi naman ako Diyos eh. Paano ko malalaman ang takbo ng hinaharap? Futures. Medyo naaalala ko pa. Ang pangkalahatang takbo ng mga futures sa hinaharap. Sisimulan ninyo dyan dito sa inyo. May higit 2 dekada na akong karanasan sa trading. Ako ang magiging Diyos ng futures sa hinaharap. Haha. Kailangan kong maghanap ng computer. Masyay gong ma. 什么码？ Dito ang internet cave. Mag-scan para magbayad, di ba? Anong code? Nakalimutan ko na ngayon ay taon 2,000. Yung, 那个 kanina umalis ako nang nagmamadali at nakalimutan ko ang wallet ko. Pwede ba nating gawin ito? Paano ko siya mapapaniwala sa akin? Tama, galing ako sa hinaharap. 来过来， Kung kaya kong sabihin ang tungkol sa takbo ng futures sa hinaharap. Ikaw kaya. Yung futures na yan, 期货这个东西 malayo masyado sa ordinaryong tao. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan para mapanatili siyang tahimik. Magandang tira. Ay, halos nakuha. Timog Amerika na Liga. Boca Juniors, siguradong panalo. Tara, magtaya ka. Anong itataya? 我 Kung 要是 mahulaan 能 ko 说 ang 对 resulta, libre mo akong bigyan ng computer. Ilang 一 bola? 球。 Naalala ko na natapos ang season ng River Plate team, na nagkaroon ng malaking pagbabago sa lineup. Sa unang laro ng season na ito, tiyak na ibubuhos nila ang lahat. 3. Nakagawa ang Boca Juniors ng 3 gol. Ay nako. Koponan ng ilog. Ah, natalo ang Boca Juniors sa unang round ng 0-3. Paano nangyari yon? 2 taon mula ngayon, makakapasok pa ang pambansang koponan sa World Cup. Lahat ay posible. Lalaking koponan. Lalaking koponan ng China. Ang sama naman nito. Ay naku, huwag na nating pag-usapan ang lalaking football. Nakakadismaya. Nakakainis. Nakakadismaya. Ate, yung computer na yan. 电脑 Atlin, lumayo ka. Masyado akong nag-aaksaya. Tama na. CJ, ang bata mo pa, pero alam mo na ang tungkol sa futures. Naglalaro lang ako. Basta makakahiram ako ng pera. Ito na ang aking unang kita. Pero ang puhunan ay nasa 100,000. Saan kaya makakahanap ng perang ito? Si Suk Xiaoman. Yung crush ko noong junior high, ang school bell. Naalala ko, may restaurant ang pamilya niya. May restaurant. Kaya tiyak na mayaman sila. Tanglaoda, talagang wala na kaming 我们 pera. 真的没钱了。 168 steamed shrimp. 168 Mga ilegal na tindahan. Kailangan ba talagang pilitin kami sa suliranin? Kakatayo ko lang ng isang nightclub. Kulang pa ako ng isang prinsesa. Bagay ka dito. Ginoong Tang. Kung may kailangan ka, ako na lang ang lapitan mo. Huwag mong gawing mahirap ang sitwasyon ng anak ko. Nanay, nandito ako. Huwag kang 你 matakot. 别怕， Kung kinakailangan, tatawag tayo ng pulis. Utang ng ama, bayad ng anak. Iyan ay makatarungan. Kapag dumating ang pulis, tama rin ako. Pangalan mo ay Tang. Nanghiram ang tatay ko sa iyo noon. Ilang beses na ang interes na iyon. Mga taon na ito. Matagal na naming naibalik ng nanay ko ang puhunan. Nabayaran na rin namin sa iyo ang maraming interes. Sinasabi mo pa na may utang kaming 8,000. Hindi dapat masyadong labis ang tao. CJ, ako, si Tang Laoda, ang pinakamakatarungan sa paggawa. Ibigay mo sa akin ang restaurant. Bibigyan kita ng pagkakataong makaligtas. Ano? Ipinapalit ang restaurant sa utang. Hindi pwede. Hindi ako aalis, hindi ako aalis. Itigil mo. Yingshon, paano ka 你 nandito? 怎么来了？ Ayos lang ba? Sasagutin ko mamaya. Batang ito. Anong kalye ka nagmula? Itong boss natin. Ako si Xiao Man. Pwede bang pakiusap, tulungan mo ako. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Makakakuha rin sila ng pera sa loob ng ilang panahon. Maniwala ka sa akin. Nagsasalita na ako ng matagal. Wala pa akong pera sa ngayon. 暂时没钱，
Kaya, kumilos ka na. Parang bayani na nililigtas ang magandang babae. Nagsusuka ng sunflower seeds, may lumabas na ud. Umalis ka na. Kung hindi, papatayin kita. Hindi si Tanglauda. Pakinggan mo ako. Talagang magkakaroon sila ng pera pagkatapos ng ilang panahon. Naku, 哎，嘿， nasa labas ka usap. Kayo ng tita at tito ay kumain na. Naka-reserve na ako ng private room. Doon sa lugar na iyon, yung kwarto 304 ng Hongyan Building. Naalala ko na may nangyari sa ganung gusali noong 2000. Noong Hulyo 30, taong 000, biglang nagliyab ang Hongyan Building. Maraming namatay. Hulyo 30, yan ang araw na ito. Boss, wag na huwag kang pupunta sa Hongyan Building. Sabi mo, wag pupunta, diba? Maniwala ka sa akin, kaya kong magbiro. Ngayon hapon, mag-iinit ang apoy sa Hongyan Lu. Maraming mamamatay. Binabato mo ba ako, bata? Kung hindi ka maniwala sa akin, hindi mo pwedeng hindi isaalang-alang ang kaligtasan ng lola na ito. Hindi mo pwedeng basta-basta hindi isaalang-alang, ha? Ako, 1 oras lang. Kung hindi ko matantiyan ng tama, ikaw na ang bahala. Hello, Mama. Muna kayong maupo sa labas ng restaurant. Sa mismong pintuan lang. Huwag kang pumasok, ha? CJ. 1 oras na kaming naghihintay. Sayang ang oras. Ay, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Ako. Sandali lang. Ay naku. Oh. Ayos lang. CJ. Kapatid, salamat sa pagligtas mo sa buhay ng buong pamilya ko. Kakausap lang ng nanay ko tungkol sa Hongyan Building. Nasunog ito ng malaki. Hindi pa dumadating ang bombero. Bumagsak na ang gusali. Ang mga bisitang kumakain. Malamang ay namatay na. Basta't okay ang matanda, ayos na. Walang anuman. Ang galing bro, ang galing. Oh, tama nga. Gusto ng asawa ko na magkaroon pa ng isa. Hindi na kaya. Oh, nga. Yung utang. Oh, huwag kang mag-alala. Si Boss Tang ay isang taong may katapatan. Ngayon ay tinulungan mo ako. Binibigyan kita ng respeto. Si Suk Xiaoman, magbibigay pa ako sa iyo ng 1 buwan para makalikom ng pera. Hahaha. Salamat, Boss Tang. Salamat, Boss Tang. Ingat sa pag-alis. Kaibigan, salamat talaga. Tita, walang anuman. Ang galing mong magpahula. Hindi naman ako magpahula, nag-imagine lang. Sige na, wag mo nang sabihin pa. Kayo po, bakit ka nakasangkot sa usapin ng usuri? Huwag na nating banggitin, matagal nang nakaraan iyon. Bakit ka nandito ngayon? Ngayon ko lang, naisa nang humiram sa inyo ng pera. Para sa trading ng futures. Kung matalo, ako na bahala. Kung manalo naman, hati tayo. Ngayon, sa tingin ko, huwag mo nang sabihin pa, kahit na may pera na ako ngayon. Hindi ko na ibibigay sa iyo para sa futures. Bakit? Magkakaroon ng problema. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Walang problema ba ang boss? Umalis ang tatay ko para maglakbay. Ngayon, ako ang may kapangyarihan dito. Kumain ka. Kapag may pera na ako, ibibigay ko sa'yo. Salamat ha. 100. Nang aabala ka sa pagkakataon ha. Ngayon, nag-invest ka sa futures. Ito ay negosyo na tayong mga mayayaman lamang ang makakagawa. Sa hinaharap, hindi na ako mag-aalala sa ganitong maliit na pera. May katwiran. Kung makakakuha ako ng unang kita, hindi kita pababayaan. Ngayon, hindi ba't mahirap makautang? 5 gramo. Medyo mainit ang panahon. Lalabas lang ako sandali. Delikado sa labas. Huwag na huwag kang lalabas. Binigyan kita ng masilayan ng may kabutihan. Hindi mo naman ako gustong ligawan, di ba? Sinasabi ko sa'yo, wala tayong chemistry. Walang kuryente dito. Bagyo ito. Nung hapon, nag-internet ako at nakita ko ang balita mula sa weather station. Hello, Xiaoman. Kumilos ka na agad at makipag-usap sa nanay mo.
Umalis na kayo sa restaurant na iyon. Kung hindi, hindi na kayo makakalis pa. Isang napakalakas na bagyo ang biglang tumama sa aming lungsod, na nagdulot ng malubhang pinsala sa ekonomiya. Ang mga restaurant at pamilihan sa gitna ng bagyo, maliban sa isang tindahan na maagang lumipat, ay walang nakaligtas. Pwede bang malaman kung andyan si Ingshon? Ingshon! Ay! Uy, nandito ka na. Pakikilala ako. Ito si Suc Xiaoman, tama ba? Kagabi, iniligtas mo ang buhay niya. Ngayon, nagpasalamat siya sa'yo. Ingshon, paano mo nalaman na darating ang bagyo? Nakita ko lang, ang balita mula sa meteorological station. Dapat hindi pa kayo nakakapansin. Salamat sa iyo, na nailigtas ang pamilya namin. Handa akong pautangin ka. Pero, mag-ingat ka ng kaunti. Bakit naman? Ako ang boss. Sige na, pakiusap ko na. Boss. Sige na, sige na. Ang galing mo talaga. Handa akong utangan ka. Pero, kailangan mo akong dalhin sa futures trading. Hindi ba't pinakaayaw mo ang futures trading? Tama. Dahil ang tatay ko noon ay may kinalaman sa futures trading nang mangyari ang insidente. At nagkaroon ng depresyon ang ate ko dahil dito. Tatay, huwag kang tumalon. Xiaoman, Xiaomei, huwag kang lumapit. Anak, naloko si Papa sa negosyo. Nawala ang lahat. May utang pa sa mga nagpapautang. Babalikatin ko ang lahat, Papa. Magtatrabaho ako ng mabuti. Wala nang oras. Mga anak, mag-aral kayong mabuti. Alagaan si nanay. Tatay, pangako ko sa iyo. Baba, pwede bang bumaba ka na? Tatay, pasensya na sa inyo. Tatay. Nalaman ko lang kalaunan. Tatay, tumulong ka sa iba para tanungin si Tang Lauda. Nangutang ng maraming mataas na interes. Matapos umalis ng ate. Nagtayo kami ng restaurant ng nanay. Nagsusumikap na magbayad. Ngunit hindi talaga kayang punan ang butas na ito. Ganoon pala. Napakahirap ng mga taon mo. Ayaw ko nang mangutang kay Ginoong Tang. Kung patuloy pa itong lumalaki ng ganito. Natatakot akong hindi kayanin ng nanay ko ang katawan niya. Naisip ko na. Susunod ako sa iyo sa futures trading. Babayaran ko lahat ng utang ko ng sabay-sabay. CJ, sasamahan kita. Sasamahan kita. Sigurado ka bang kikita ka? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. May sarili akong estratehiya. Hanggang dito na lang ang kaya kong ilabas. Medyo kulang yata ito. Magkakalkula muna ako. 10%, 200 puntos. Kung gusto mong kumita ng mabilis, kailangan ng hindi bababa sa 200,000. Saan ako kukuha ng 200,000? Meron ako. Meron ako. Ano ang meron ka? May pera ako. Narinig ko ang sinabi niyo kanina. Gusto niyong mag-trade ng futures. Kulang pa tayo ng 200,000. Ay naku. Huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Mula nang una mong mag-analisa ng laban sa football. Napansin ko na hindi ka ordinaryong tao. Kaya sinundan kita. Sundan mo ako. Hindi ka lang matalino, kundi masipag din. Sigurado akong hindi ka basta-basta. Kaya kailangan mo akong dalhin para yumaman. Hindi pwede. Kung ganoon, tatawag ako ng pulis. Hayaan mong imbestigahan ng mga pulis kayo. Dala ko. Ang bunso kong kapatid. Hindi biro ang mag-trade ng futures. At saka, saan ka nang galing ng 200,000? Nasa internet cafe lang ang pera ko. Need coins, yun. Alam ko na itong kuya na ito ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Tuwing makakatanggap siya ng bayad sa proyekto, lahat ay pupunta sa internet cafe para maglaro. Nasa loob ng kahon niya. Nasa 100,000 ang laman. Kuya, huwag ka munang maglaro. Ay deposito mo muna ang perang ito sa bangko. Napaka hindi ligtas hawakan ang ganitong kalaking pera. Binibigyan kita ng mukha, di ba? Umupo ka na lang dyan. Anak na babae, huwag kang gagawa ng kabaliwan. Sa kasiyahan, may panganib. Sumugod ka. Ay, nababaliw ka na ba? Nanlolo ka na. Sino ang nagsabing gusto kong mang-hold up? Bakit ka naman kumikilos ng ganito? Sinasabi ko ay nasa laro. Anong ibig mong sabihin? Yung larong nilalaro niya ay tinatawag na legend. Mayroon ditong isang napakalakas na artifact. Paralysis ring.
麻麻痹戒痹指，戒指，妈的，又死了。 Patay na. Kung mayroon lang akong paralysis ring, walang isa sa inyo ang makakaligtas. 0-2-2. Basta ibenta mo lang ang singsing sa kanya. Hindi problema ang pera. Mayroon kang singsing na pampamanhid. Wala ako niyan. Paano mo ibebenta yan? Nang nakawin mo, ano bang malaking bagay yan? Magaling ka sa computer, ah. May konting bagay dito. Anong ibig sabihin nito? Yung mga kabalyero sa internet, 网络上的侠客， yung mga nang-aagaw yaman, nagliligtas ng mahihirap. Parang hindi naman. 像啊 Nakita ko na. May isang player na tinatawag na Gitse Dandife. Siya lang ang may isang paralyzing ring sa buong server. Maglagay ng Trojan. Hintayin siyang mahook. Nagnanakaw ng account at password. Tapos na. May nagbebenta sa akin ng isang mapanlin lang na singsing. Ay, huwag kang makipagkita ng diretsyo. Kuya, nandito ako. Hindi ikaw ang mamamatay. Huwag mo kaming isama. Mayroon ka bang paralysis ring? Nga. Kakaisip ko lang na bumili ng singsing. Tapos ibinenta mo na. Hindi ba? 大哥， Kuya, 其实 syempre, 我 kami 们 ay 的是 妈了个逼！ tadhana. Tama ba? 不嘛， Ay, nagkasundo 咱 tayo. 可说好了， Ibenta mo sa akin ang singsing. 可不是 Walang bawian. Sa totoo lang, kamakailan lang may ilang kuya. Gusto nilang ipasok sa bangko ang pera ko. Naibenta ko daw sa kanila. Talagang kulang ako sa pera. Kuya, kung wala kang pera, anong sinasabi mo? Halika. Tingnan mo ng mabuti. 20,000 piso sa pera. Pare, ang liwanag mo talaga. 漂亮啊！ Totoo bang binigay ni kuya ang 200,000? Pwede na ba akong sumali? 可以。 Malugod kang tinatanggap. Pero, may kondisyon ako. Kailangan lahat ay sundin ang sinasabi ko. Walang problema. Pero, yung taong ninakawan ng singsing, hindi ba siya hahanapin? Ako ang eksperto. Hindi niya ako mahahanap. Kung talagang hindi na kaya, babalik ako. Ibabalik ko na lang yung singsing sa kanya. Nasaan ang aking pampamanhid na singsing? Sino itong walang hiya? Nagnakaw sa akin. Wala na akong pakialam sa mukha ko. Linmo, sumama ka sa akin sa Futures Company. Nandyan na si Xiao Man. Kailangan na nating kumilos. Sandali lang. Nasira ang charger ko. Laging may problema itong sirang kable na ito. Pwede mo namang gamitin ang universal charger, di ba? Anong charger? Naku, ang universal charger ay mula pa noong 2003. Nabahala ako. May kable ka ba? CJ, Yingshon. 8th level electrician, ha? Huwag mo akong pagtawanan. Ay, may naiisip ako. Paano kung ikabit ko ang dalawang dulo ng kable? Sa iisang maliit na charger. At saka, makakapag-charge ka ng lahat ng baterya. Paano naman? Yung ideya mo, mukhang hindi ganun kadali, di ba? Magkaiba ang laki ng mga baterya. Mahirap silang lahat na charge. Tama rin. Kaya't gagawin kong hindi nakapirmi ang mga terminal. Gawing maaaring ilipat. Mukhang posible ang ideya mo. 有可能吧？ Susubukan ko kapag may oras. Baka nga, ito ay isang pambihirang imbensyon. Tawagin nating, ano nga ang tawag mo kanina? Ah, ano ang sinabi ko? Universal charger, tama. Tawagin natin itong universal charger. Noong 2003, inimbento ni Linmo ang universal charger. Matapos ilabas, nakatanggap ito ng magagandang pagsusuri. Nagsimula nang magbago ang aking alaala. Si Linmo ay naging inventor ng universal charger. Hindi ko sinasadyang baguhin ang kasaysayan. Kung hindi ko maimbento ang universal na charger, magpo-focus na lang ako sa mga charging cable. Para kahit anong Motorola o Nokia ay makapag-charge gamit ang parehong plug. Ano sa tingin mo? Mukhang hindi magandang ideya yan. Walang kwenta. 没劲。 Ay naku, tama na, tara na.
Bastos, nandito ka pala. 这位先 Ginoo, 生， kilala ba 我 tayo? 们认识吗？英顺， Yingshon, 你刚 bakit 刚 mo 来人家 pinipigilan siya? Pasensya na, nagkamali ako ng tao. 你该不 Hindi 会 mo 是 naman 想 sinasabi 说 na. Kamukha ko ang ex-girlfriend mo, di ba? Hindi 是 ex-asawa. 前妻。 Hindi ka naman maayos na umihi. Tumingin ka sa salamin. Akala mo ba kayang makuha ako? Hindi ba ako karapat-dapat? Ako si Zauya. Ako ang customer manager dito. Nakatutok ako sa mga malalaking kliyente ng E. Marami na akong nakitang mga lalaking katulad mo. Hintayin mong magkaroon ka ng 1 milyon sa account mo. Bumalik ka sa akin kapag nandyan ka na. Punasan mo ang laway mo. Huwag itong tumagas. Wala akong interes sa kanya. Hindi naman siguro type ni Yingshon ang ganung babae. Malaki lang ang dibdib niya, di ba? Tingnan mo, parang mawawala na ang kaluluwa mo sa kanya. 这才是一等战场。 Magandang araw po, nakabukas na ang account ninyo. Kung nais ninyong mag-trade, pumuno lang kayo ng order at ibibigay ko na sa akin. Pag full margin ba, naisipan ninyo na ba? Baka gusto nating subukan muna. Baka sakaling may problema ang strategy ninyo. Ang full margin ay pinakamalaking respeto sa market. Ako ang Diyos ng futures. Anong sinasabi mo? Bumili ng buong 200,000 sa buong pondo. Bumili ng buong 200,000 sa buong pondo. Futures ng soybean meal, kontrata 1,767. Bumili ng buong 200,000, sige na. Salamat kung sakaling magtagumpay. 又是成功了吧？ Sabihin mo sa akin, Ginoo, kailangan ko kayong paalalahanan. May panganib ang kalakalan ng futures. Kung sakaling magbago ang presyo at maputol ang iyong margin, ating ipatutupad ang forced liquidation ayon sa kontrata. Ang panganib ay palaging dahilan ng mga walang magawa. Mga paimbabaw ng mga wake. Kahit hindi ito sa aking pera. Pero naaawa pa rin ako. Bakit hindi tayo mag-invest ng kalahati? Ulitin ko, ang buong pondo ay pinakamalaking paggalang sa merkado. Maganda ang sinabi, bilhin ang lahat ng 20,000. Ginoo, may oras pang magbawas ng pondo bago magsara ang merkado. Bakit ang dami mong sinasabi? Hindi naman pera mo to. Bibili ako ng gusto kong bilhin. Maniniwala ka ba na iaakusa kita? Magpaparinig ako ng malakas. Para lumabas si Zhao Tianyang. 怎么？ Anong nangyari? Nakuha ko na. Kaka-open lang ng account itong Ginoo. Bumili siya ng 200,000 na full position sa soybean meal 09 contract. Pinayuhan ko siyang mag-ingat sa panganib pero siya. 可他 Kung gaano karaming gusto kong bilhin, iyon ay sa akin. Hindi siya dapat makialam. Hindi mo ba naiintindihan ang 期 features? 货嘛。 Alam mo ba ang leverage ng kapital? Alam mo ba ang panganib ng pagbabago ng presyo? Alam mo ba kung gaano karaming malalaking tao? Nawala ng lahat ng ari-arian sa isang gabi. Mga bagay ng iba, wala akong pakialam. Basta't hindi ako matatalo. Lahat ay naniniwala na hindi sila matatalo. Ikaw pa ang may malaking pondo. 还满仓。 Bakit ka pa dapat igalang? Dahil ako ang Diyos ng 我是 futures. 期货之神。 Dahil ako ang Diyos ng futures. 期货之神。 Diyos ng futures. Halika, halika. Dapat puno ang bodega. 天满仓。 Kailangan matugunan ang hinihingi ng Diyos. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang Diyos ng futures. Balang araw, hihingi ka sa akin. Kaya inaasahan kong dumating ang araw na iyon ng maaga. Diyos ng futures. Sakit, sakit. Sabihin mo ulit. Bakit gusto mo na namang saktan ako? Yingshon, huwag kang makialam dito. Kung gusto mong makipaglaban, lumabas ka. May mga gwardiya dito. Sige na, sige na. Ang init ng tag-init na ito ay malaki. Lahat ay dapat humupa. Si Manager Zhao, ang mga bisita ay mga bisita. May tiwala ang kliyente. Dapat kang maging masaya. Sinasabi ni Manager Zhou ang mga makatuwirang bagay. Ginoong Ying, napakatiwala ninyo sa petsa ng paghahatid ng soybean meal. Maaari ba akong magtanong kung bakit? Ang aking pagsusuri. Gaano katagal ka nang nagtitrade ng futures? Mag-ingat ka, baka mawala lahat ng shorts mo. Tara, magpabola ka. Anong pustahan? Kung tama ang pagsusuri ko, dapat kang lumuhod at tawagin akong tatay. Kung matalo ka, tumalon ka mula sa taas. Yingshon, ang sira ng ulo mo na. Pasensya na, hindi tayo naglalaban-laban. Huwag kang mag-alala kung matalo ka. Ako na ang mag-aasikaso sa bangkay mo. Nanonood ka pa, hindi ka ba nakakatakot? Walang problema. Basta't may sarili siyang estratehiya. Sariling estratehiya. Huwag kang makialam.
Puno ng panganib at hindi tiyak ang futures. Hindi ako magtaya sa iyo na parang bata. Alam ko na wala kang lakas ng loob. Duwag, duwag. Huwag kang magmalaki, nakakahiya ka. Ay naku, sige na, tigilan niyo na ang ingay. Ginoong Ying, bakit hindi mo sabihin ang iyong opinyon? Para malaman namin lahat, at magkaroon tayo ng kaalaman. Kung gusto niyong yumaman, sumunod kayo sa akin at bumili. Kung mali ang hula ko, sasagutin ko ang mga nalugi ninyo. Ako si Ingshon. Nakatira ako sa No. 65 Taiping Road. Mayroon akong internet cafe. Ako ang nagmamay-ari ng internet cafe na iyon. Inaanyayahan kayong maglaro. Pinakamababang presyo ay 1,767. Sira na siya sa ulo. Yung si Zhao, sobrang nakakasuklam. Hindi naman sila mabuting tao. Yung si Zhao Tianyang, medyo masakit ang dila niya. Pero may katotohanan ang sinasabi niya. Tama nga, sobrang taas ng panganib sa futures. Makinig ka sa payo, kumain ka ng mabuti. Hindi siya ang pumatay sa iyong ama. Lesiu, gusto kong maging Diyos ng futures sa hinaharap. Papaluhurin ko siya at pipiliting aminin ang pagkakamali. Para lang sa dangal. Kailangan mo pa bang ganito? Hintayin mo ang tamang pagkakataon. Siyempre, sasabihin ko ang katotohanan sa'yo. Pero bago iyon, gusto ko na walang kondisyon kayong magtiwala sa akin. 4% akong nagtitiwala sa'yo. Aynan, magkaklase tayo. Gusto ko lang na huwag kang gagawa ng mga hangal na bagay. Mag-ingat ka, dahil ang maingat na paglalayag ay nagdadala ng mahabang buhay. Sinasabi mo bang bobo si Ingshon? Ilang araw pa lang mula nang ilunsad ang soybean meal futures. Tapos, naglakas loob siyang bumili ng buong pondo. Kapag bumagsak ang presyo, kailangan na niyang magbenta. Sobrang huli na para umiyak. Tama lang, makakapaglabas siya ng sama ng loob. Hindi ko siya pinansin kahit kailan. Hoy! Ano? Sabihin mo ulit. Anong nangyari? Ito. 10 minuto na ang nakalipas. Ang Sibot Soybean Meal Futures ay tumaas laban sa Agos. Tagay. Limang araw pa lang ito. At ang pondo natin ay 3 beses nang lumaki. Mayaman na tayo. Ay, tama nga. Yung ano mong floating profit na dagdag na pondo. Ano bang ibig sabihin nun? Ang galing. Tama nga ang iyong estratehiya, talagang tumpak. Maaari na ba tayong kumuha ng pera ngayon? Hintayin mo pa. Pero, nakatagilid na ang utang kay Tang Lauda. Ano nang gagawin? Huwag mag-alala, walang magiging problema. Halika. 10 baso. Tagay. Ang plano ko ay, gawing kasama si Zhao Tianyang at Suya. Tiwala sa aking kakayahan. Sa mga susunod na transaksyon sa futures, tulad ng pagtitiwala sa Diyos, magtiwala sa akin. Sa huli, maubos ang lahat ng yaman. Para dito, ang pera mula sa soybean meal futures, hindi pa natin maaring galawin. Kailangan ko pang magpatuloy sa pag-trade. Patunayan ang sarili bilang Diyos ng futures, na nakaupo. Yuhim. Sa mga nakaraang araw, pumunta ako sa SEC trading room para magtanong. Tungkol kay Ingshon, talagang ito ang unang pagkakataon niyang magbukas ng account para sa futures. Akala ko hindi siya tatagal, pero naging sikat agad siya. Ngayon, yung mga malalaking kliyente niya, parang mga yaman na nagbibigay sa kanya ng suporta. Lahat sila gustong makipag-ugnayan sa kanya. Yung batang to, graduate lang sa ordinaryong paaralan. Anong matinding estratehiya ang meron siya? Sa tingin ko, swerte lang talaga siya. Siguro, medyo may kakayanan talaga siya. Sabihin mo na ang totoo. Kamakailan lang ay narinig ko ang ilang bagay tungkol sa kanya. Sinasabi nila na nakaka-predict siya ng kapalaran. Tulad ng mga laro sa football. Sunog, bagyo. Lahat ay na-forecast niya ng tama. Parang ang pinakamababang presyo ng soybean meal futures na yung beses. Lahat ay naanalisa niya na. Baka hindi lang swerte. Ganun kasimple. Hindi ka talaga maniniwala na may kamanghamanghang estratehiya ang batang iyon, di ba? Hindi ko na-verify yan. Pero, kung talagang may matataas na tao na tumutulong sa kanya, hindi niya naman ito sasabihin sa mga karaniwang tao. Maliban na lang. Maliban sa ano? Maliban na lang. Kung ako mismo ang mag-imbestiga.
Hindi mo naman siya nagugustuhan, di ba? Bakit ka natatakot? 怕了。 Yesue, ano bang ikinakatakot ko? Natatakot ako na mawala ng lahat. Santo. Bumili ba ng aluminum? Inaasahan kong unti-unting tataas ang pandaigdigang inventaryo. Mahirap tumaas ang presyo. Mag-ingat sa pagbili. Santo. Anong produkto ng agrikultura ang bibilhin? Huwag nang bumili ng trigo. Prediction ko, magkakaroon ng labis na supply sa buong mundo. Bumagsak ang presyo ng trigo. Ano naman ang tungkol sa tanso? May magandang hinaharap ito. Pero hindi pa ito ang tamang oras na yun. Paano naman ang soybeans? Mas makakabenta ka ba kung bibili ka pa ngayon? Hanggang saan kaya bababa ang trigo? Magtataas pa kaya ang soy meal? Oy, Diyos. Huwag kayong mag-alala. Bumili ng anuman na gusto nyo. Ayos na. Huwag nang mag-ingay, nandito tayo sa internet ka. Hindi ito kumpanya ng futures. Mga kaibigan. Salamat sa tiwala nyo sa akin. Ngunit may panganib ang futures na ito. Huwag niyong gawing batas ang sinasabi ko. Sinasalita namin, Diyos. Dalhin mo kami para yumaman. Kung gusto mong yumaman, sabihin ko sa iyo ang isang maliit na sikreto. Bumili ng bahay. Kikita ba ito? Bumili ng ilang unit. Sa hinaharap, pasasalamatan ninyo ako. Tara na. Huwag ninyo akong hadlangan sa negosyo. Tara, bumili na tayo. Bilisan ninyo, bumili ng bahay. Mabilis. Sinasabi mo ba, natataas ang presyo ng mga bahay sa hinaharap? Siyempre, tataas ito sa antas na hindi mo na kayang bilhin. Hey. Tio, may dalawa ka bang bahay sa Beijing? Yung si Heyuan, di ba? Bilhin mo na agad ang iba pang mga bahay. Walang pakialam kung ano pa yan. Bumili ka ng marami, makinig ka sa akin. CJ. Hoy, ako ito. Ayos. Pupunta ako mamaya. Sino yan? Zuya. Hey, gusto kitang tulungan. Tama na, wag na. Hindi kita tutulungan maghanap ng babae. Anong babae? Halika. Sasabihin ko sa'yo. Bahala na sa akin. Ginoo Ying. Manager Zhao, dinala mo ako dito. Hindi naman ito para lang uminom ng red wine, di ba? Tama ka dyan. Kailangan ba talagang mag-usap tayo tungkol sa negosyo? Negosyante ako. Interesado lang ako sa kita. Kung wala nang iba pang gagawin, aalis na ako. Ginoong Zhao, anong ginagawa mo? Ano ang tinitingnan mo? Ang taong ito ay mahilig sa mga kurba. Pero ito ay tungkol sa features. Kung tayo'y magsasama, makakakuha tayo ng ating mga kailangan. Tungkol sa akin. Malinaw ang hangganan. Kumita lang ako. Ayaw kong haluan ng personal na damdamin. Sige, Ginoo Zhao. Alaynan. Mag-usap tayo tungkol sa kooperasyon. Sige, gusto ko ang mga lalaking may ambisyon. Nakausap ko na si Ginoo Zhao. Kung talagang maibibigay mo sa amin ang iyong estratehiya, pwede tayong magsanib puwersa para sa malaking kita. Manager Zhao, hindi niya ako pinapansin. Paano ako magiging karapat-dapat na makipagtulungan sa kanya? Ganyan talaga ang mga lalaki. Kamakailan lang may natutunan akong bagong salita. Masculine competition. Bakit kailangan pa may estratehiya ka? Mayroon kaming pondo. Magkasama tayong kikita. Ang galing naman. Paano tayo magtutulungan? Makikinig ako ng mabuti. Kapag may bagong estratehiya ka, sabihan mo na agad ako. Makakapagbigay kami ng malaking pondo. Mas flexible na operasyon. Sa wakas, malaki ang halaga ng pondo. Pinapayagan ang mas mataas na leverage. Iwasan ang risk control. Uy, ikaw ang nagsabi niyan . Wala akong sinabi . Hindi ka ba natatakot mahuli? Matagal na kaming nasa industriya ni Manager Zhao. Huwag kang mag-alala. Kailangan kong mag-isip tungkol dito. Gusto kong suriin ang mga datos sa computer ni Zoya. Sakop ko na yan.
Ito ay pinakabago mula sa ibang bansa. Tinatawag itong AC disk at mas marami itong kayang imbak. Mas malaki ito kumpara sa floppy disk. Ahahaha. Ito na ang AC disk. Ayun. Ay naku, dati narinig ko lang. Hindi ko pa ito nakita. Narito ang bagong virus na isinulat ko. Kailangan mo lang itong isaksak. Sa computer ni Zuya. Naiintindihan ko. Ginoo Ying. Anong ginagawa mo? Ginoo Ying. Anong ginagawa mo? Ay. Pwede tayong kumita ng pera ng sabay-sabay. Pero ikaw, ay para sa akin lamang. Depende na sa kakayahan mo. Hanggang dito na lang muna ngayon. Hintayin mo ang magandang balita ko. Nang maakit tapos ay umalis, mukhang ganito ka na naman sa akin. Kamusta na ang investigasyon? Kinuha ko ang lahat ng impormasyon sa computer ni Zuya at gumawa ng kopya. Tingnan mo na, kung may mga bagay na hindi dapat makita. Normal lang na impormasyon ng mga kliyente ito. Sandali lang, may isang encrypted na file dito. Susubukan kong is-decrypt ito. Wow! Sila dalawa. Itong mga asong lalaki at babae. Alam ko na may relasyon sila. Bakit ka galit na galit? Hindi mo naiintindihan. Wow! May gusto akong itanong sa'yo. May sama ka bang galit sa kanila? Kahit sabihin mo, hindi ka maniniwala. Sige, sabihin mo na. Baka maniwala ako. Anong tawa? Matagal ka nang nakikain at nakatira dito ng walang bayad. Tapos tinulungan pa kitang kumita sa features. Wala ka man lang tiwala. Sinasabi ko na dumaan ako mula sa taong 2025. Lumipat ako dito. Si Zoya ang magiging asawa ko sa hinaharap. Si Zhao Tianyang ang aking kasosyo. Sila ay nagsabwatan at nagtaksil sa akin. Sinasabi ko na dumaan ako mula sa taong 2025. Lumipat ako dito. Si Zoya ang magiging asawa ko sa hinaharap. Si Zhao Tianyang ay aking kasosyo. Sila ay nagtataksil sa akin. Naniniwala ka ba? Si Zoya ay naglagay sa akin ng berde. Si Zhao Tianyang ay kinuha ang lahat ng pera ko. Itong mga asong ito, matagal na palang nagkakaugnayan. Si Zhao Tianyang ay ako ang nagpalago. Kung hindi siya magiging partner ko. Si Zoya ay walang trabaho. Ako ang kumikita at nag-aalaga sa kanya. Itong mga asong ito, dahil sa kanila, nawasak ang aking pamilya. Gusto kong mamatay sila. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Alam ko na hindi ka talaga naniniwala. Naniniwala ka. Sa wakas, alam ko na. Kung bakit kaya mong mahulaan. Ang napakaraming bagay sa hinaharap. Kaya pala ikaw ay galing sa ibang panahon. Hindi ka ba natatakot na lokohin kita? Ano bang maluloko dito? Di ba ito ang Sun Qinji? Ikaw si Gu Chayanle. May punto ka. Ganito ka lang maniwala sa akin. Kailangan pa ba ng dahilan para magtiwala sa isang tao? Kailangan pa ba? Hindi na, di ba? Ay, wag mo nang seryosohin. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Mahilig ka rin ba sa aking paboritong paglalakbay? Noon, lahat kami ng mga kabataan gusto yun. Eh hindi mo pa rin maintindihan ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, ako. Hoy! Anong? Nasaan ka? Ako'y malapit nang dumating. Anong nangyari? Muling nang huthot si Bostang. Nandito si Xiao Man sa kanya. Okay ka lang ba? Uy, dumating na ang kaibigan. Inom tayo. Malapit na ang isang buwan. Talagang hindi ko na kayang magbayad. Hindi rin naman ako pinahirapan ni Bostang. Sabi lang niya mag-usap tayo. Yung pera ni Bostang. Per. Narinig ko na tungkol sa negosyo mong futurist. Ang galing mo talaga. Sa isang beses lang, kumita ka ng halos kalahating milyon. Sabi mo, yumaman ka na. Hindi ba dapat magbigay ka rin sa akin?
Yung mga kapatid ko, naghihintay silang makatanggap ng sweldo para sa pamilya nila. Boss Tang, maaari ka bang maghintay ng kaunti pa? Hintay pa. Kung magtiwala ka, 1 buwan na lang. Hintayin ko ang nanay mo. Akala mo ba nag-aabuloy ako? Ling Shon, dahil sa tinulong mo sa nanay ko noon. Bilang kabutihan, inimbitahan kita sa tsaa. Ngayon, ibalik mo na ang 80,000. Tapos na ang usapan, ha? Naiwanan pa kita ng mukha ngayon. Huwag mong gawing masyadong mataas ang iyong sarili. Kumuha rin ako ng 20,000 mula kay Ying Shon. Ngayon gusto kong kunin ang bahagi ko. Ayaw ko nang mangutang pa. Hindi pwede, kailangan ko ang perang iyon. Sobrang makasarili mo naman. Lahat iniisip mo lang ang sarili mo. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Pasensya na, Xiao Man. May dahilan ako. Yo. May dahilan ka pa. Ek, halika, umupo ka. Hindi ka dapat sa ganitong lalaki. Tang Laoda, hindi tayo ganyan. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon ninyo. Sundin natin ang napagkasunduan, ha? Ito ay isang patakaran. Hey, huwag kayong magulo. Mag-ingat kayo, tatawag ako ng pulis. Hey, tumawag ka. Anong ginagawa ninyo? Tingnan mo, ang bilis ng pagdating ng pulis. O baka mas mabilis lang ang kanyang kamay. Tang Laoda, huwag kang padalos-dalos. Hayaan mo akong makipag-usap sa kanya. Tumahimik ka. Ying Shon, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, papasok ako. Kailangan ko munang sirain ang isa mong kamay. Hindi si Tang Laoda. Talagang may silbi ang pera ko. Ganito, kapag nakuha ko na, bibigyan kita ng mas marami. Ayos ba? Umalis ka dyan. Lahat kayo ay ganyan, walang tiwala. E di magulo na yan. Parang nung 2 araw na nakaraan, naglalaro ako ng laro. Ninakaw yung singsing ko, grabe. Sino ba ang lalapitan ko para magreklamo? Sandali lang. Anong sinabi mo kanina? Sabi ko, hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi yung yun. Yung nasa huli na bahagi. Anong singsing? Singsing ng panghihina. Ibigay ko sa iyo. Ayos na. Singsing ng panghihina. Ito ang ibinigay mo sa akin. Bumabalik na. Sa huli, kaibigan pa rin tayo. Kailangan yun. Paano naman pwede yun? Bihira lang ang mga singsing dito sa buong distrito. Ibibigay mo na sa akin. Walang pakialam. Kahit anong gawin, wala namang mawawala. Kailangan mo pa rin ng pera. Di ba mas madali kung ibibigay mo na lang kay Boss Tang? Anong pera-pera na yan? Hindi ko naman sinabi na kailangan ng pera. Bakit mo ako pinaparatangan? Kailangan mo pa ng 10,000. Hindi ko naman sinabi. Uy, kapatid, huwag kang makipag-away para sa akin. Noong una, may nag-alok sa'yo ng 20,000, hindi mo pa binenta. Ngayon, 10,000, ibebenta mo na ang singsing. Ito ba ay mga singsing na binibenta mo? Hindi ba ito? Hindi ba't ito ay sa pantaha kay Tang Laoda? Kulang ba siya sa pera? Ito ang pera ko. Noong nakaraan, si Suk Xiao Man ay may utang na napakarami. Si Tang Laoda ay hindi man lang nagmamadali. Oh, tama, Xiao Man. Magkano ang utang mo kay Tang Laoda? 8,000, anong ibig mong sabihin? Pahiram ka naman ng kaunti. Sinasabi mo bang ibebenta mo ang singsing kay Tang Laoda ng 10,000? Bawas ang utang mong 8,000. Kaya bibigyan ka niya ng dagdag na 2,000. Talaga namang nakakatuwa ka. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ay naku, Boss Tang. Babae kasi, mahaba ang buhok, kulang sa kaalaman. Pasensya na. Nagsisinungaling ka. Huwag mong sabihin. Hindi. Ay naku, huwag na tayong mag-away. Ay naku, tigilan niyo na ang ingay. Alaynan. Suk Xiao Man, ang utang natin ay tapos na. Bibigyan pa kita ng 20,000. Salamat, Boss Tang. Maging hari at mang-api. Bilang mga kapatid, susundan kita sa laban. Patayin mo siya. Noong una, naguguluhan ako. Hanggang sa kalaunan, napagtanto ko, na nag-artista si Ing Shonje. Ako rin, sa kalaunan ko lang naramdaman na may mali. Hindi lang nawala ang utang, kundi bigla pang nadagdagan ng 20,000. Sabi mo nga, hindi ba mapapansin ni Tang Laoda na naloko siya? Saan naman? Kailangan din niyang magpasalamat sa atin. Salamat Makinig ka. Buti na lang ang skit tungkol sa pagbebenta ng saklay ay sa susunod na taon pa sa Spring Festival Gala. Anong sinasabi mo? Wala, Xiao Man. Yung nangyari ngayon, mali ang ginawa ko. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Alam mo naman, di ba? Salamat kailin mo ngayon.
Kung hindi, tapos na tayo. Narito, para 这是 sa'yo 给 ito. 你的。 Wow! Ako 那 naman. 我呢？ Ikaw, ang ganda ng naiisip mo. Wala kang kaunting hiya. Ay, tama nga. Ninakaw mo yung singsing. Anong gagawin natin, kuya? Kukunin ko na lang yung pampamanhid na singsing ni Tang Lauda. Nagnakaw ulit at kumita ng 20,000. Ay, tama na. Itong 2 kuya, dito na lang. Huwag na kayong magkasakitan, ha? Nasaan ang aking ring? Sino ang nagnakaw nito? Maligayang kaarawan sa iyo. 快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Salamat sa inyo. Tara, kumain na tayo ng cake. Pagkatapos kumain, manonood tayo ng A Chinese Odyssey. Paborito ko yan. Gusto ko rin yan. Sige, kukuha muna ako ng mga kagamitan. Anong pelikula ang papanoodin? Bakit di ka pa umaalis? Bakit ako aalis? Matagal na kaming magkaklase ni Xiaoman. Bakit ka nakikialam dyan, outsider? Kuya Yingshon, gusto naman na paalisin ako. Hindi pwede. Kailangan ninyong dalawa samahan ako sa birthday ko. Yingshon, huwag mong manakit ang batang babae. Iyon lang. Hindi ko siya niloko. May sasabihin sana ako sa'yo ngayon. Hindi siya pwedeng narito. Anong sasabihin mo? Huwag mo na siyang ituro, mahal ka niya. Hindi mapipigilan ng cake ang bibig mo. Huwag ka nang magbiro sa akin. Sa totoo lang, matagal na kitang nililigawan, Xiaoman. 玩了你很久了。 Pwede mo bang maging girlfriend ko? Hindi. Bakit? Yingshon, palagi kong nararamdaman. Naiba ka na sa paaralan. Naalala ko, dati kang napakamahinahon. At napakabuting tao. Pero sa mga nakaraang araw, habang nakikisalamuha, palagi kong nararamdaman na nagbago ka. Lalo na yung tingin mo kay Zhao Tianyang. Medyo natatakot ako. Totoo, nagbago na ako kumpara noon. Xiaoman, ayaw ko nang lokohin ka pa. Sa totoo lang, nagsimula ako. Noong 2025, nakalipat ako dito. Ano ang paglalakbay sa panahon? Sa puntong ito, kailangan kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Si Zhouya at si Zhao Tianyang ay nagtataguyod ng sabwatan. Nagtaksil sila sa akin. Sa mismong sandali ng aking atake sa puso. Mula noon, ako ay bumalik sa loob ng 2,000 taon. Kaya nga, ang aking daan ngayon ay maayos na maayos. Kaya kailangan mong gumanti sa kanila. Naniniwala ka sa sinasabi ko, di ba? Naniniwala ako sa iyo. Walang dahilan para lokohin ako. Pero, dahil kaya mong hulaan ang kanilang mga kasalanan, bakit hindi mo sila mapigilan ng maaga? Walang dahilan para patayin sila, di ba? Hindi kailangan nilang mamatay. Yingshon, natalo mo sila sa features. Hindi pa ba sapat iyon? Ay, hindi mo alam ang hirap ng iba. Huwag magpayo sa iba ng kabutihan. Bawiin mo ang ginawa nila. Matitiis ka. Ako ay nakakaranas ng sakit. Kailangan kong gantihan siya ng doble. Yingshon, nawawala ka na sa katinuan. Anong alam mo? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam kapag ang pinakamalapit na tao sa iyo ay nagtaksil? Ano ang pakiramdam nito? Gusto nilang kunin ang buhay ko. Babalikan ko sila ngayon. Ano bang mali ko? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tama na, huwag ka nang magsalita. Hindi mo ako naiintindihan. Sige, akala ko mali ako. Umalis ka na, ayaw kitang makita. Huwag ka nang magalit. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na makikiusap ako sa'yo. Gusto ko talagang labanan sila hanggang sa dulo. Hindi ka mabubuhay kung hindi ako. Sino ang nagsabing makikiusap ako sa'yo? Yung mga asong iyon. Tutulungan kitang patayin sila. Bakit mo ako tutulungan? Dahil nagustuhan ka ng dalagang ito. Sino ang nagbibiro sa'yo? Ang sitwasyon ngayon ay parang sa A Chinese Odyssey. Nagmumukha kang nahulog sa 2 babae. Isa ay si Jingjing at isa ay si Zixia. Mukhang na-addict ka sa pelikula. Si Xiaoman ay si Jingjing mismo. Ako si Zixia. Balang araw, mahuhulog ka sa akin. Ikaw si Zixia. Siyempre. Ginoong Zhao. Hey. Hello, Manager Zhao. Yingshon, magkita tayo bukas. Sige, pupunta ako sa'yo bukas. Inanyayahan ako ni Manager Zhu na pag-usapan ang pakikipagtulungan bukas. Nahulog na sa bitag. Siya ang si Chon Sanxinyang. Bumagsak ang pera. Walang ligtas na ulo. Mag-ingat ka. Huwag kang maloko niya. Kaya ako si Zizun Bao. O si Sun Wukong na muling isinilang. Hindi siya makakatalo sa akin. Paano mo siya matatalo? Maghuhuli ng isda sa pamamagitan ng mahabang linya. Para sa malaking isda.
Ginoong Ying, akala ko nandyan din si Manager Zhao. Hindi ko inasahan na tayong dalawa lang. Sobrang abala siya nitong mga nakaraang araw. Talagang wala siyang oras. Kaya pinadala niya ako para makasama ka. Sa tingin ko, hindi niya ako pinapansin. Itong kape, siya ang nagbigay. Imported mula sa Amerika. Subukan mo. Liksat, sobrang mapait 这也 ito. 太苦了。 Hindi ako sanay uminom nito. Ikaw talaga, walang kahit anong estilo. Interesado lang ako sa pagkita ng pera. Pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Sige, pag-usapan natin ang pera. Diretso sa punto. Gusto ng aming manager Zhao. Naimbitahan kang makipagtulungan ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang iyong palagay. Paano ang paraan ng pakikipagtulungan? Nagbigay ka ng pinakabagong estratehiya. Mag-short ba tayo o mag-long? Tayo. Susolusyonan ang problema sa pondo. Kung kumita tayo, hati tayo dito. Paano niyo susolusyonan ang problemang ito sa pondo? Siyempre, may sarili kaming paraan. Huwag mo nang tanungin iyon. Parang kaya mong isipin ang pinakabago at pinaka-epektibong estratehiya. Hindi naman kami nagtanong ng masyado. Hindi ba? May estratehiya ako. May pondo kayo. Kaya natin kumita. Pero hindi tayo dapat gumawa ng hindi makatarungang bagay, di ba? Walang moral ang kapital. Mayroon lamang mga patakaran. Ngunit kung may butas ang mga patakarang ito, huwag tayong sisihin. Sige, susundin kita. Ngunit, mayroon akong karagdagang kondisyon. Talaga, ibibigay ko sa iyo yung account mamaya. Kailangan mong ilipat ang pondo sa itinalagang account na ito. Pero yung account na ito, pwede kang magtiwala ng buong buo. Kami rin ay maglalagay ng pondo dito. Bakit? Magkaisa tayo sa hirap at ginhawa. Magtiwala sa isa't isa. Kung sakaling ipagawa mo sa akin ang short selling, ikaw naman ang maglong. Pareho tayong lulubog. Ikaw ay masaya at walang pakialam. Ano ang gagawin ko? CJ, deal. Ayos. Binabati kita, Ginoong Ying. Binabati kita sa pagiging malaking kliyente. Ngayon, nakasalalay na sa iyo ang lahat. Alaynan. Medyo mapait nga ito. Pero masarap naman. Itsen, mga kabataan sa 未来的 hinaharap. 年轻人啊，每 Isang 天 tasa ng kape araw-araw para sa buhay. Balik tayo sa usapan. Talagang matindi ang engkanto na ito. Pinapasa mo pa lahat ng pera sa kanya. Kagagawan mo na yun eh. Kailangan kong ilabas ang lahat ng 80,000 para lang makipagtulungan sila sa akin. E di wala ka nang magagawa para lokohin sila. Maghintay ka ng tamang pagkakataon para makahuli ng malaki. Sa simula nito, kailangan nilang matikman ang kaunting tamis. Talaga bang gusto mong kumita sila? Ang kwento ng oso at pulot. Narinig mo na ba ito? Ang manghuli ng oso. Una niyang pinapahira ng pulot ang butas ng puno para matikman ng oso ang tamis. Pagkatapos nito, ilalabas nito ang mga pangil sa butas ng puno. May mekanismo sa loob ng butas ng puno, kaya hindi makabawi ang oso sa kanyang kamay. Kapag inilalabas mo ang kamay mo sa hindi dapat na lugar, ito ang oras na nag-ipon tayo ng lambat. Naiintindihan ko na, kaya ano ang gantimpala dito? Aluminyo. Ang presyo ng aluminyo ay palaging pababa. May pagkakataon ba talaga dito? Mag-short. Mag-short. Sigurado ka ba? Pero narinig ko, nakamakailan ay may mga foreign fund. Labis na nag-aalala sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Nagsimula na akong mamuhunan ng higit pa. Nakuha ko ang pinakabagong estratehiya. Malintinaya ng lahat ang pangangailangan para sa aluminyo. Ang pandaigdigang inventaryo ng aluminyo ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Hindi ko maaasahan si Zhao Yaju. Pagkatapos ay bumagal ang pandaigdigang ekonomiya. Malaking bagay ang mabangga ang eroplano. Baka mapakulong ka pa. Parang mahirap akong mapaniwala sa dahilan mo. Walang problema kung ayaw ninyo. Ako na lang ang gagawa. Gaano karami ang gagawin mo? Ako, buong 800,000 na pondo. CJ, sige, kausapin ko muna si Manager Zhao. Bumili ka na. Tama ka. Bumili ka na. Balita sa telebisyon. Sinasabi nilang tumataas ang presyo ng enerhiya. Ang electrolytic aluminum ay isang tipikal na elektrikong tigre. Patuloy na tumataas ang gastos. Alam mo ba, malaking pagbabago sa inventaryo. At saka, tingnan mo ang presyo ng futures. Iyan ay malinaw na bullish na pagkakasunod-sunod. Siyempre, nagiging baliw na siya sa short selling. Pero, ang kanyang naunang prediksyon tungkol sa bagyo ay tama. Ang kanyang pinakabagong estratehiya ay mula sa ahensya ng panahon. Nakakatawa, nanalo ng 1 o 2 beses. Kaya't naniwala ako sa kanya.
Ang ibig mong sabihin. Sabi niya, puno na ang posisyon niya. Hayaan na lang siyang punuin. Hindi natin gagalawin ang pera natin. Gusto ko talagang makita. Paano siya mamatay? Maaari ba silang maniwala? Siyempre, hindi. Ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala, makikita ni Zhao Yan na kumikita ako. Siguradong hindi siya magiging masaya. Baka makipagtalo pa siya kay Zhao Tianyang. Basta't may butas sa relasyon nila. May pagkakataon na kung isa-isang talunin ka. Ayon sa datos ng International Aluminium Association, noong unang kalahati ng taong 2001, ang pandaigdigang konsumo ng raw aluminium ay bumaba ng 5.3% kumpara sa nakaraang taon, habang ang produksyon ay tumaas ng 1.5%. Sa hinaharap, ang merkado ng raw aluminium ay magkakaroon ng labis na supply kaysa sa demand. Kasalanan mo lahat. Kung makikinig tayo kay Yingxiong ngayon, malaki ang kikitain natin. Swerte lang talaga siya. Minsan pa nga, masasabi mong swerte siya. Pero palagi niyang tama ang hula niya. Ipagtanggol mo siya. Sa tingin ko, natatakot ka lang sa kanya. Yung batang walang hiya na yun. Bakit ka matatakot sa kanya? Kung matakot ka talaga sa kanya, para kang Diyos ng futurist. Wala kang respeto sa harap niya. Mas mahalaga pa ang pera kaysa sa respeto. Saktan mo ako. Ako ang nagpasok sa iyo sa kumpanya. Lahat ng ito ay galing sa akin. Kung magtatangka kang lumihis pa palabas, sisirain kita. Alaynan, Luno. Pasensya na. Nakarating ako ng huli. Bakit parang masama ang iyong pakiramdam ngayon? Sinampal ako ni Zhao Tianyang. Paano naman ang lalaking ito ay pwedeng manakit ng babae? May pagkiling siya sa iyo. Nagsalita lang ako ng ilang magagandang salita para sa iyo. Sabi niya, hindi naman siya tunay na lalaki. Ginoong Zhao, sumunod ka sa kanya. Naiisip ko na hindi ito sulit para sa iyo. Walang magawa. Sino ba ang nagsabi na siya ang boss? Tiyak na may paraan. Nasa iyo na lang kung gusto mo. Naitapon siya. Magkaisa tayo. Hindi ito maganda. Hindi maganda. O ayaw mo talaga. Ipinasa ko na sa iyo. Para sa akin. Alaynan, kumita tayo ng daan-daang libo sa transaksyong ito. Isang bag na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Karapat dapat itong magkaroon. Maganda ito. Magandang bag. Mas maganda pa rin ang pera. Sino ba ang hindi gustong mas marami ang pera? Tuwing makukuha ko ang pinakabagong estratehiya, kailangan kong magbigay ng malaking halaga sa aking tagapayo. Nakakainis naman. Pero nararapat lang. Pagkatapos kong kumita ng ilang daang libo sa pagkakataong ito, kailangan ko munang kunin ang pera lahat. Bakit? Ako ang tinutukan. Kailangan kong umiwas muna. Sa panahong ito, hindi ako pwedeng kumilos. Sa pamilihan ng futures. Pero huwag kang mag-alala. Paglipas ng gulo, babalik ako. Naiintindihan. Ang estratehiya ng isip na ito ay nandyan pa rin. Sayang nga lang, ikaw at si Ginoong Zhao ay... Ginoong Zhao, may pera ka, ibibigay ko sa iyo ang estratehiya. Tayo na lang ang magkasama dito. Yung mga pera na yan kay Manager Zhao. Wala akong ganong kalaking pera. Ikaw ang malaking kliyente na manager. Sinasabi mo ba? Ay naku, Manager Zhao. Ang susunod ay tanso. Kikita ka ng pera na hindi mo na maubos sa buong buhay mo. Totoo ba? Nasa iyo na ang estratehiya ni Manager Zhao. Kung lalakad ka o hindi, nasa iyo na yan. Bumili ka pa sa kanya ng bifi. Ano? Sinasalungat mo ang kanyang kayabangan. Pipilitin mo siyang ipagkanulo si Zhao Tianyang para sa pera. CJ, nakatira ka rito ng libre at kumakain ng walang bayad. Nag-invest pa ako ng 200,000. Bakit wala akong kahit sentimo? Sabi mo kapag nakaganti na ako, bibigyan mo ako ng malaking pera. Wag na. Kapag talagang nagkasala siya, ako ang may hawak sa kanya. Sa ebidensya ng krimen ni Zhao Tianyang, ipapadala siya sa kulungan kapag dumating ang panahon. Di ba palagi mong gustong mapatay silang dalawa? Bakit ngayon ka naging malambing? Hayaan silang masira ang pangalan at reputasyon nila. Kung mapipilitan silang tumalon sa building, di ba't ako rin ang magkasala? CJ, ang sinabi ni Suksya Oman ay parang utos ng emperador. Ang sinabi ko ay parang hangin lang. Ay, anong sinasabi mo?
Nasa iyo na ang balita mula kay Manager Zhao. Kung maglakas loob ka bang umalis, nasa iyo na iyon. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? May ilang malalaking kliyente ang kumpanya na darating para magbukas ng account. Hinahanap kita para pirmahan. Walang sinuman ang papasok sa aking opisina nang walang aking pahintulot. Pasensya na. Hindi na maulit. Sandali lang. Mayroon bang bagong balita mula sa Incheon? Wala pa sa ngayon. Panatilihin muna ang relasyon sa kanya. Kung sakaling may bagong aksyon siya sa susunod, maaari tayong magbawas ng pakikipag-ugnayan. Subukan natin. Buti na lang handa na ako. Kung hindi, malapit na akong mahuli. Ano ang susunod na hakbang? Maganda. Bumili ng tanso ng buo. Walang magiging problema, di ba? Magtiwala ka sa akin. Kapag kumita ka na, hindi na muling maliitin ni Zhao Tianyang ang halaga mo. Kumusta? Pagnanakaw ng tatak ng kumpanya, pagsasamantala sa pondo ng kliyente, pagbabago ng kumpirmasyon ng transaksyon, lahat ng mga krimen ni Zuya ay naipon ko na. Naghihintay na lang na lumabas ang katotohanan. Hindi mo ba siya agad iulat? Wala pang nangyayari. Mahigpit siyang mahuhuli. Hintayin ang tamang panahon. Kapag sa pilitang pinasara na siya, doon na ang kanyang katapusan. Ginoong Ying, bumaba ang presyo ng tanso. Ano ang nangyari? Huwag mag-alala. Ito ay pansamantala lamang. Maghanap ng pagkakataon para magdagdag. Sa loob ng 2 araw, babalik ito sa pagtaas. Puno na ang aking pondo. Wala na akong pera. Kung magsasara tayo ngayon, mapipilitang isara ang posisyon. Ginoong Zhao, nasabi ko na sa iyo ang paraan. Tungkol naman sa hindi makapaglabas ng pera, hindi na iyon sa akin. Kamakailang matinding pag-ikot ng presyo ng copper futures sa China. Matapos ang ilang linggong konsolidasyon, biglang bumaba at bumaba ng husto. Kadalasang naniniwala ang mga eksperto na ang pagbagsak na ito maaaring nag-aalala ang merkado tungkol sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit patuloy na umuunlad ang ekonomiya ng China. May posibilidad pang tumaas ang presyo ng tanso sa Shanghai. Halos tamang panahon na. Magpadala ng mensahe sa mga kliyente. Sabihin mo na kinuha ni Zuya ang kanilang pera. Malaki ang posibilidad na mawalan sila ng lahat. Natanggap. Tapos mag-post ka pa sa online ng isang skandal na larawan. Anong skandal? Yung ipapasa mo ang mga larawan ni Zuya at Zhao Tianyang. Yung mga larawan na yun. Naintindihan ko. Kalat na nga ang gawa mo. Tianyang, pakiusap, wag mo nang gawin to. Tulungan mo ako. Gusto ko rin naman kumita tayo ng mas marami. Ang gulo na ginawa mo, ikaw na ang bahala. Sabi ni Incheon, basta makatawid ako sa mga susunod na araw, tataas din ang presyo ng tanso. Kikita tayo ng malaki. Sadyang niloloko ka niya. Saka naman, saan galing ang mga pera mo? Utang ko. Utang. Hindi mo naman ginagalaw ang pera ng kliyente, di ba? Wala. Huwag mo akong isama. Tianyang. Ginoong Zhao, hindi maganda. May mga larawan sa internet. Anong mga larawan? Mga hubad na larawan. Itong litrato ay lumabas mula sa iyo. Wala akong ginawa. Paano ito napunta sa internet? Nasa computer ko lang ito. Ginoong Zhao, maraming tao mula sa Securities Regulatory Commission at Economic Investigation Team ang dumating. Sabi nila gusto nilang makipagkita kay Zuya at sa namamahala. Anong nangyayari? Maraming kliyente ang nagreklamo. Sabi ni Zuya, kung may hangin, ilabas mo. Sinasabi nila na iligal na sinakmal ni Zuya ang kanilang ari-arian. At ang pirma at selyo ng kumpanya ay iyo.
Tian Yang, tulungan mo ako. Ilabas mo ang pera ko. Mga walang hiya. Huwag kayong mamatay ng maayos. Linisin niyo ang bibig niyo. Ako ay inakusahan ng walang katwiran. Ginoo Zhao. Ginoong Zhao. Anong nangyayari sa inyo? Yang Shan, ikaw ang nagsira sa akin. Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Pinayagan mo akong gamitin ang pera ng malalaking kliyente. Sabi mo tataas ang presyo ng tanso. May ebidensya ka ba? May saksi ka ba o may recording? Ikaw, wala naman, di ba? Manager Zhao, kapag nagkamali, hindi ka pwedeng basta-basta mangbira, ha? Mabait na bata. Maghintay ka lang sa akin. Ginoong Zhao, ikaw naman, mas mabuting isipin mo muna ang sarili mo. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Ano? Patayin kita. Patayin kita. Parang baliw siya. Mas mabagsik pa sa aso. Zhao Tianyang. Ngayon lang nagsisimula ang masayang palabas. Pamilihang futurist sa loob ng bansa. Matapos ang malaking pagbagsak ng Shanghai Copper noong nakaraang linggo. Walang palatandaan ng pag-stabilize ngayong linggo. Kabuang pagbagsak ng 4%. Nagtataas kami ng paalala dito. Sa mga malawak na mamumuhunan sa futurist, mag-invest ng may katwiran. Mawawala rin ang takot sa merkado. Ang tungkulin ng presyo sa pamilihang futurist ay ang pagtuklas. Nakasandik sa tunay na supply at demand. Kamakailan, ang customer manager ng isang kumpanya ng futurist sa lungsod, si Zhu, dahil sa iligal na pag-aari ng pondo ng kliyente, inatulan ng 6 na taong pagkakakulong at kinumpiska ang iligal na kinita. Multa na 900,000 matapos ang investigasyon. Si Zhao, ang responsable sa Departamento ng Negosyo, hindi direktang nakilahok sa usapin na ito. Kahit na hindi siya nahatulan, pero pinatawan siya ng kumpanya ng suspensyon at investigasyon. Si Zhao Tianyang ay mukhang walang kaso. Nakakainis talaga. Itong matandang soro na ito, napakatakaw na tao. Hindi na nagsuot ng kahit anong proteksyon. Ngayon, muling pinanatili niyang malinis ang sarili. Paano na ngayon? Suriin pa natin ang computer ni Zuya. Meron bang ebidensya o mga palatandaan na nakaligtaan natin? Yung ibang mga folder ay napakakaraniwan lang. Tingnan mo, may isang folder ng mga dokumento tungkol sa karanasan ni Ginoo Zhao sa trabaho. Hintayin mo. Anong nangyari? Tingnan mo itong larawan. Yung lalaking ito, kasama sa larawan ni Zhao Tianyang. Medyo pamilyar yung taong ito ah. Matagal na akong hindi naging gunggong. Mas ligtas ang mag-invest sa finance. Bigla mo akong pinapabindang tao. Ang bagay na ito, hindi ko kayang gawin. 100,000. Dalhin mo siya sa harap ko. Ang susunod na mga bagay, ako na ang bahala. Ganito lang kasimple. Sabihin mo na, pangalan, Lengshan, sino? Huwag nang magpanggap. Naiimbestigahan ko na. Nakipag-ugnayan ka na sa kanya. Ginoong Zhao. Siyang tunay na mabuting kapatid ko. Nailigtas niya ang buhay ng pamilya ko. Dagdag pa. Bumili na. Bumili ng kalahating inihaw na pato. At mga paa ng manok pa. Malapit na akong makarating sa internet cafe. Halo. Lengshan, bakit hindi ka nagsasalita? Kapatid, naghihirap ka na. Tanglaoda. Anong palabas to? Huwag magkamali ha. Ako'y tumutulong lang naman. Gusto kong makipagkita sa'yo. Yung iba ang nagpunta. Lengshan, di mo inaasahan, di ba? Ito pala si General Zhao. Kung gusto mong makipagkita, sabihin mo lang sana. Huwag naman ganito kalaki ang gulo. Pinahirapan mo pa ako ng ganito. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Anong nagawa ko? Di ko alam. Ginoong Zhao, naglalaro lang naman kami. Magkaguluman. Huwag lang magdulot ng masamang kapalaran. Naiintindihan ko. Kakapanimula pa lang natin. Ginoo Zhao, nakikita mo na ang presyo ng tanso. Kaya si Manager Zhao, kung makakayanan mong makalampas sa panahong iyon, naging mayaman siya. Siya mismo ang hindi nakatiis. Nasa futures trading siya. Lahat ng nasa ganitong negosyo ay may buhay na nakataya sa sinturon. Natalo lang siya. Sino ang nag-ulat kay Zawya sa kliyente? Maliban sa iyo, sino pa? Ano ang layunin mo sa paglapit sa kanya? Gusto mo bang patayin kami? Hindi. Sana ay makalapit ako sa inyo. Gusto ko lang makakuha ng ilang impormasyon. Alam mo na, isa lang akong tagapamagitan. Mas maraming impormasyon, mas mabuti. Walang masamang idudulot sa akin. Nadiskubre ko lang ito nang hindi sinasadya. Ang mga krimen ni Manager Zhao. Kaya naisip kong ipaalam sa kliyente. Kung maaari bang makakuha ng kaunting benepisyo. Tama naman ang batang ito, tapat siya. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon para magbayad sala. Anong pagkakataon iyon? Bigyan mo ako ng pinakabagong estratehiya. Para makakuha man lang ako ng 1 bilyon. Anong estratehiya ang makakapagbigay ng 1 bilyon? Wala.
Iyan ay pera para sa buhay mo. Kung talagang mayroon akong estratehiya para kumita ng 1 bilyon. Kikita na ako sa sarili ko. Mukhang, talagang determinado kang labanan ako, ha? Ginoong Zhao, sasabihin ko sa iyo, kahit na talagang mayroon tayong pinakabagong estratehiya, kahit napatayin mo ako ngayon, hindi ko pa rin sasabihin sa iyo. Kung ganoon, pasensya na. Ginoong Zhao, huwag naman sanang may mangyaring masama. Papatayin ako. Ano na kinatatakutan mo? Leng Shan, sa susunod na taon, ganitong araw, araw ng iyong kamatayan. Sa susunod na taon, ganitong araw, araw ng iyong kamatayan. Huwag. Ano to? Sino ang nag-leak ng balita? Ginoong Zhao, mabilis, tumakbo ka. Ako ang bahala sa likuran. Pero anong nangyari? Talagang gusto mo bang mahuli? Tumakbo ka na. Tumakbo ka. Huwag tumakbo. Umalis na ba? Lumabas ka na. Umalis na. Kapatid, naghirap ka. Sa isang sandali lang, akala ko, magpapabaya ka sa akin. Akala mo ba na mababa ang tingin ko sa'yo? Sa mundo ng mga gang, pinapahalagahan ang katapatan. Pakita mo nga ang sugat na ito. Walang problema. Salamat na lang at sinabi ni Bostang sa akin kahapon. Bigyan mo ako ng oras para maghanda. Hello, Bostang. Kamusta ka na, Bostang? Ano? Gusto akong kidnapin ni Zhao Tianyang. Kailangan ba nating mag-report sa pulis? Salamat sa pagsabi sa akin. Sige, gagawa tayo ng isa. Gamitin natin ang kanilang plano. Tungkol dito, sa ngayon mukhang nakalusot tayo. Susunod, paano mo balak harapin si Zhao Tianyang? Kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. Kung hindi, binilanggo ko siya. Itinapon sa Huangpu River. Gawa sa mami. Huwag ka nang mag-alala. Hintayin mo na lang ako. Magpaplano tayo ng maaga. Suk Xiaoman, bakit ka nandito? Ikaw ang nagbigay ng impormasyon. Tinawag ko siya dito ng may magandang intensyon. Hindi ba't magkaibigan kayong lahat? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat sa iyong pag-aalala. Leng Shan, may gusto akong sabihin sa iyo. May mga bagay bang hindi pwedeng sabihin dito? Lahat tayo ay magkaibigan. Tumigil ka na sa pang-aasa. Sino ba ang tumitigil sa pang-aasa? Ako lang ang tumulong sa iyo mula simula hanggang dulo. Hindi siya. Bakit ka ba nakikihalo sa kanya? Ayaw naman niya sa iyo. Huwag ka nang magsalita. Dito na lang tayo mag-usap. Leng Shan, gusto mo bang maghiganti? CJ, kung ganun, aalis na ako. Ayaw ko na rin ng perang kinita. Ibabalik mo sa akin ang aking puhunan. Anong puhunan? Yung 20 na binigay ko sa iyo. Ang mga utang mo, silin mo at ako ang nagbayad para sa iyo. Gusto mo pa rin ng puhunan. Magkaiba ang utang at puhunan. Kung kinakailangan, babayaran kita kapag kumita na ako. Suk Xiaoman, talagang sobrang disappointment ka sa akin. Sasabihin ko sa'yo, hanggang hindi ko natatapos ang paghihiganti. Huwag mong asahan makakuha kahit 1 sentimo. Huwag na kayong magulo. Magkaibigan naman tayo. Bigyan mo naman ako ng respeto. Tara, uminom tayo. Sino ang gustong makipagkaibigan sa ganitong malamig na tao? Kapatid, dapat alagaan ang mga babae. Sundan mo siya. Bakit ka susunod? Walang makakapigil sa akin na maghiganti. Hayaan mo na siya. Balik tayo sa usapan. Ano bang matinding galit mo kay Zhao Tianyang? Ano bang malalim na alitan niyo? Kinuha ba niya ang asawa mo? Bakit ka nakatitig sa akin? Bata ka pa, tiyak na hindi ka pakasal. Maganda si Suk Xiaoman. Huwag mong palampasin siya. Hihi. Ikaw ang maraming sinasabi. Sik Xiaoman. Sik Xiaoman, makinig ka sa akin. Hindi na kailangan. Hindi tayo magkapareho. Mas mabuti na maghiwalay tayo. Sik Xiaoman, mayroon akong sasabihin sa iyo. Kung may hangin, ilabas mo na. Nagalit ka sa akin. Saan ako mangahas? Nagalit ka talaga sa akin. Dahil sa mga sinabi ko kay Suk Xiaoman. Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa mo. Ganun lang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero bago pa man magtagumpay ang paghihiganti, hindi pa ako makapagbibigay ng tiyak na sagot sa'yo. Anong ginagawa mo? Parang puso mong kasing laki ng niyog. Ang iyong amo, nagsinungaling ba siya? Siguro nanood ka na ng Journey to the West ng sobra. Oh, hindi siya nagsisinungaling. Salamat, ayos na. Pinatawad na kita. Sino ang nagpapatawad kanino? Huwag masyadong mag-alala.
Mas mabuting isipin muna kung paano haharapin si Zhao Tianyang. Hindi ito madali. Nagsalita na ako sa kanya. Ano man ang sabihin ko, hindi siya maniniwala. Kung hindi, ihimasok na lang ako sa kanyang computer. Titingnan ko kung ano ang mga ebidensya sa kanyang computer. Sa tingin mo, makakapasok ako sa kanyang opisina ngayon. Kung hindi na talaga kaya, una nating pagkakitaan, yung 1 bilyong piso. At saka siya lokohin sa international waters. Maghanap tayo ng international assassin. Itapon natin siya sa dagat para kainin ng mga pating. Saan mo natutunan ang mga ito? Sa mga Hong Kong movies, Hindi ba ganyan talaga ang pag-arte? Yung pelikula ay peke. Nasa lipunan tayo ng batas. Kaya ikaw na lang ang maghanap ng solusyon. Wala na akong pakialam sa'yo. Kailangan pa rin natin gumamit ng futures. Tanging sa futures lang. Kailangan kong talunin siya. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Bakit? Wala siyang awa. Huwag mo akong sisihin kung ako'y hindi makatarungan. Bakit ako dapat maniwala sa iyo? Dahil kaya kong makuha mula kay Ying Sean ang pinakabagong estratehiya sa futures. Bakit mo ako tutulungan? Napakadali lang. Gusto mong talunin si Ying Sean. Gusto kong kumita. Paano tayo magtutulungan? Ihahain ko sa iyo ang pinakabagong estratehiya sa futures. Kasama na ang eksaktong bilang ng trades ni Ying Sean. Kapag nakuha mo na ang lihim na linya ko, maaari na tayong makipaglaban sa kanya. Samantalahin ang pagkakataong ito. Ihanda mo na ang pera. Kung hindi, si Ying Sean ay laging magiging nasa ibabaw mo. Ying Sean, hindi kita kailanman matatalo. Hanggang sa katapusan ng taong ito, ang produksyon ng sasakyan sa China, tumaas ng 36% kumpara noong nakaraan. Biglang tumaas ang demand sa gulong. Bumili ng natural na goma. Nagsagawa ako ng pananaliksik. Masisiguro mong tataas ng husto ang presyo nitong goma. Ying Sean, bakit ka nandito? Paano? Hindi ka malugod na tinatanggap. Sino ang magtatangkang gawin iyon? May kailangan ka ba sa akin? Gusto ko na humingi ng tawad ng personal. Hindi tatanggapin ni Ying Sean ang iyong paghingi ng tawad. Alam ko ng isang magandang ka. Pumunta tayo roon at mag-usap. Ikaw na hindi maitaguyod na si Idaw. Nang araw na iyon, hindi ko dapat nagalit sa iyo. Pasensya na. Huwag mong sabihin iyon. Nang araw na iyon, medyo na-excite din ako. Pinahahalagahan ko ang pagkakaibigan na ito. Tinutulungan mo rin ako palagi. Ayoko mawala ka bilang kaibigan. Kaibigan lang ba? Alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Ngunit, sige na, huwag na tayong pag-usapan yan. Tinawag mo ako ngayon. May iba ka bang dahilan? Hindi kita matatakpan. Pag-uwi ko noong araw, naisip ko ng mabuti. Mas maaasahan ang sumunod sa iyo sa futures. Kaya kumita. Ang mga sugalista ay nagsusugal gamit ang pera. Samantalang ako, sapat na ang paggamit ng oras. Pwede ba akong sumama sa iyo? Siyempre, pwede. Basta't okay lang sa puso mo. Diyos ng mga futures. Manalo sa buong mundo. Tinatanong mo ako kung anong futurist ang binili ko kamakailan. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Natural na goma. Natural na goma. Bakit? Ang pinakahuling sitwasyon na naanalisa ko ay, kamakailan ay naapektuhan ng panahon. Dahil sa panahon, nagdulot ito ng malubhang pinsala sa mga goma. Maaaring patuloy pang tumaas ang presyo sa hinaharap. Patuloy akong bibili. Siguradong makakakuha tayo ng malaking kita. Patuloy na tataas ang natural na goma. Narinig mo na ba? Sabi niya, tataas talaga. Maaari mong hanapin ito sa internet. Kung maaasahan ang sinasabi ni Ying Sean. May mga balita sa iba't ibang forum ng futures. Dahil sa mga kamakailang pangyayari sa Thailand, ang pangunahing lugar ng produksyon sa Indonesia ay naapektuhan ng El Nino. Malubha ang pinsala sa mga plantasyon. Patuloy pa rin ang pagtaas sa hinaharap. Napakaganda. Bibili ako ng marami. Gusto mo bang malaman? Kailan ilalabas ng Ying Sean ang kanilang produkto? Nakikinig ako ng mabuti. Ang impormasyon ko ay hindi libre. Magbigay ka ng presyo. 1 milyon. Kaya mo bang bayaran yan? 200,000. Nagmemimake ka ba? 1 piraso. CJ, deal. Hintayin mo ang tawag ko. Ito ang numero ng aking bank card. May mga pamantayan kami sa pagpapatakbo ng restaurant. Bayad sa pagdating ng produkto. Patuloy na tumataas. Tataas ito ng biglaan. Ngunit kailangan kong kumilos ng mabilis. Ang labis ay nagiging kabaliktaran. Kailan? Sa oras ng pagbubukas-bukas. Bukas ang pagbubukas.
Ibebenta ng Yingxuan ang lahat. Huwag magtanong kung bakit. Paano kung malalaman kung totoo ang balita? CJ, hintayin mong kumita ka. Ipadala mo na ulit ang 200,000 ko. CJ, pero tandaan mo, sa susunod, dapat muna silang magbayad. CJ, sino ka kausap sa telepono? Inay, hindi na ako kakain sa bahay ngayong gabi. Ganito na lang ang sabi. Ang nanay ko, magpapahinga na siya. Ngayon, ang natural na goma, hindi tulad ng dati na features. Huwag mong ipaalam sa iba. Kung hindi, maaaring hanapin tayo ng mga otoridad. Naiintindihan. Ngayon, ang natural na goma na Futurist 0306 ay umabot sa 16,995 piso. Pagbukas ay umabot sa limitasyon ng pagtaas at pagkatapos ay bumaba. Buti na lang at pinaalalahanan ako ni Suksya Oman na magbenta ngayon. Nakapagkita ako ng mahigit 100,000. Ay, sayang. Kulang ang nabili ko. Ang ganda ng pagkakataong ito. Dapat sana nakinig ako kay Suksya Oman. Binili ko lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos maibenta, magpapatuloy pa ba? Gusto ko pang bumili ulit. Pero kailangan maghintay. Maghintay ng ano? Bili na agad. Maghintay na maiproseso ng merkado sa loob ng ilang panahon. Tungkol sa kasalukuyang presyo ng natural na goma. 249.653 ang mabilis na pagtaas ng sitwasyon 040. 20 kamakailan. 27 kamakailan 028. Asosasyon ng Industriya ng Goma ng China, nagpadala ng agarang panawagan sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno upang ang bansa ay magsagawa ng mga epektibong hakbang. Sobrang pagtaas ng presyo ng goma. Nakialyansa na ang opisyal. Biglang bumaba ang presyo ng goma. Astig. Sobrang astig. Kaya mo pa bang magpatuloy? Bakit hindi? Sabihin na natin ng harapan. Ayan, Gil. Su, 200,000 ay naipadala na. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Sabi mo kanina sa telepono na maaari pang magpatuloy. Nagbigay ang Yingxuan ng pinakabagong estratehiya. Ngunit, naiintindihan ko. Yung ginoong Su na iyon, pwede bang magbahagi ng kaunti? Siyempre, wala naman akong ibang ibig sabihin. Ibig kong sabihin lang, gusto ko ring masubukan ang kalidad. Sana maintindihan ni Ginoong Su. Sabi ni Yingxuan, tataas pa raw ang presyo ng natural na goma. Kaya't partikular na nagsasalita. Bayad sa pagdating. Transfer. Ang aking mga kalakal, darating na agad. Pangunahing kontrata. Kapag nakita ang presyo na 5 pumasok na. Kakaiba. Kakaibang bagay. Parang may sumusunod sa akin lagi. Bibili ako, bibili din siya. Magpapadala ako, magpapadala din siya. Siguro ilusyon lang niya yun. Baka nga. 3 araw na ang lumipas. Bakit hindi pa tumaas ang presyo ng goma? Huwag magmadali, Zhuge Liang, nang hiram ng mga palaso mula sa bangka. Kailangan pa nating maghintay sa silangang hangin. Naghihintay din kami ng hangin. Bakit hindi pa umaangat? Nandyan ka na naman, niloloko mo ba ako? Sabi ni Yingxuan, tiyak na aangat ito. Ito na. Pero inilagay ko ang ilang milyong halaga. Lahat dito. Sabihin mo sa akin kung kailan tataas. Hintayin ang hangin. Anong hangin? Bagyong. Bagyong. Mabilis na balita. Ang Thailand, pangunahing lugar ng natural na goma, at iba pang mga lugar sa Malaysia, ay kamakailan lang sinalanta ng bagyo. Inaasahang bababa ang ani ng 15%. Dumating na ang bagyo. Dumating na ang bagyo. Nanalo ako sa pustahan. Nanalo ako sa pustahan. Pagdating ng bagyo, tataas ang presyo. Sarap. Hindi magkakamali ang balita ng ahensya ng panahon. Ang bagyong ito ang susi sa ating pagbabago ng kapalaran. Bibili pa ba tayo? Bibili tayo, tiyak na bibili tayo. Pero ano? May mas mababang punto pa sa likod. Maglalabas ang palitan ng mga patakaran para maiwasan ang panganib. Gusto kong maging medyo baliw. Kung sakaling, makakautang ako ng 2 milyon. Sa pinakamababang punto, magpapusta ako. Makakamtan na natin ang pagiging milyonaryo ng tuluyan. 2 milyon. 100 mahahalagang singsing. Hayaan mo na ang mga kuya mo.
May makakautang ba? Sino? Yung kakilala mo. Hindi maliit na halaga ang 2 milyon. Kahit na may pagkakaibigan tayo, bakit ka naman humihiram ng ganito kalaki? Sa futures na ito, sigurado akong kikita ako ng kahit 1 bilyon. Magkano? 1 bilyon. Kaya mong kumita ng ganito kalaki. Sa futures, yung biglang yumaman sa isang gabi, normal lang iyon. Marami na akong nakita na nawala ng lahat. Gusto kong tumaya. Mananalo ako. Ginoong Zhao. 10 milyon tama. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Laging mag-iwan ng daan pabalik. 2 milyon. Sa pagkakataong ito sa futures, nais kong makuha ito ng buong puso. At saka, maliban sa mga bangko, sa pribadong pautang, ikaw lang, Boss Tang, ang may ganitong kakayahan. Pero ibinigay ko na sa iyo ang 2 milyon. Ako na lang ang natitirang maliit na pondo. Kung may maghihiram pa sa akin, hindi ko na talaga maibibigay. Isa lang ang meron ako, sapat na. Hindi ko babawasan ang interes. Anong kinatatakutan mo? Sa kabutihang palad, nauna si Suxiao man sa akin. Kung hindi, mawawala na sana ang perang ito sa Shengsheng. Tao ni Tang, magpapahiram ako ng kalahating buwan. Ang interes ay sisingilin sa pinakamataas na rate. Sang-ayon. Sasabihin ko na agad. Kung hindi mo mababayaran ang utang, dalhin mo na ang buhay mo bilang kabayaran. Mag-alala ka lang. Pinakabagong balita, upang maharap ng palitan, ang panganib sa merkado ng mga kontrata ng natural na goma. Sinabi sa akin ni Ing Sean, na bukas ay mababa ang pagbukas. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para magdagdag ng posisyon. Nawala niya ang magandang pagkakataon na ito. Walang paraan para lumaki pa. Naiutang mo na ang lahat ng pera. Siyempre, hindi siya makakapantay sa iyo. Ininvest ko ang lahat ng pera. 20 milyon. Wala ka bang iiwan para sa sarili mo? Gaano kalakas ang loob ng tao? Gaano kalawak ang lupa? Ito ang sugal. Ang mahalaga ay, mananalo ako. Kaya't maaga kong binabati si Ginoong Zhao ng tagumpay. Si Suxiao man, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, may mali sa babaeng ito. Ling Shun, bakit ka nandito? Pumunta ako kay Tang Laoda para mangutang. Sabi niya, ibinigay na lahat kay Zhao Tianyang. Naisip ko ng mabuti. Wala akong maisip na ikaw ang nagtaksil sa akin. Pakinggan mo ako. Ling Shun, nahuli na masyado. Kamusta? Masakit ang pakiramdam na ibinenta ka ng iba, di ba? Tumahimik ka. Hindi kita itinagong. Nagbahagi lang ako ng impormasyon. Pagbabahagi ng impormasyon. Suxiao man, sobrang nabigo mo ako. Sobrang nabigo mo ako. Ano bang mali ko? Gusto ko lang makuha ang pera ko. Sabi ko na, kapag kumita na tayo sa goma, ibabahagi ko ito sa iyo. Nagsasabi ka lang sa akin ng mga pangarap. Ling Shun, mayroon kang sariling estratehiya sa futures. Kapag nag-futurist ka, smooth sa iling ka. Bakit ikaw lang ang kumikita? Ano bang pinagsasabi ni Zhao Tianyang sa'yo? Kung ganyan ang tulong mo sa kanya, isang mensahe, 200,000. Handa ka bang ibigay ito? Diyos ng mga futures. Sira ulo. Sa wakas, nahuli na. 5 araw na lang. Lahat ay magiging malinaw na. Nagsara sa pinakamababang presyo. Bakit muli itong bumagsak? 3 araw na itong bumabagsak. Hoy Suxiao man, bakit? Bakit mo ako tinawagan? Sagot ka sa telepono. Hoy Tang Laoda. Ginoong Zhao, tungkol sa mga kontrata mo. Mukhang talo na to, di ba? Hindi. May pag-asa pa. Huwag mo na yung palabasin. Bayaran mo na lang. O kamatayan. Tigilan nyo na. Sakit. Boss, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Siguradong may paraan din ako. 2 milyon. Para mo lang binibili sa palengke. Anong gagamitin mo pang ibalik sa akin? Naghihintay ako ng tawag mula kay Suxiao man. Magbibigay siya sa akin ng pinakabagong balita. Mababalik ko ang laban. Marami na ngayon ang nag-invest sa stock market at sa futures trading. Kadalasan, nakakabangon sila mula sa pagkatalo. Maniwala ka sa akin.
Kumusta na ang dalawang malaking bato mo? Anong balak mo? Pwede itong ibenta ng 10,000. Kahit paano ay makakabayad ako ng kaunti. Tanglaoda, bigyan mo ako ng ilang araw pa. Pakiusap. Ay, CJ, ako ang pinakatapat na tao. Bibigyan kita ulit. 3 araw. Salamat, salamat. Sisikapin kong makabawi sa iyo. Bumaba ka. Anong magagawa mo? Nag-trade ka ng futures. Kaya mo bang talunin si Ingshon? Kung ako sa iyo, dapat ay mabilis kang humingi ng tawad kay Ingshon. Tingnan mo kung ano ang magagawa niya para iligtas ka. Pinapagawa mo sa akin ang estratehiya sa futures. Ginoong Zhao, hindi ka ba nababaliw? Ingshon, noong nakaraan ako ang may kasalanan. Ano? Hindi ko narinig ng maayos. Hindi ka tinuruan ng nanay mo. Dapat mas malakas ang boses mo kapag humihingi ng tawad. Patawad. Ngayon, mas may katuturan na. Gusto mo bang tulungan kita? CJ, kung gusto mong tulungan kita, lumuhod ka. Ano? Inuutusan kitang lumuhod. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ako makapagpakumbaba. Kung ganoon, hanapin mo si Suk Xiaoman. Suk Xiaoman. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Pinalayas ko na siya. Wala na siyang makukuhang estratehiya sa futures mula sa akin. Paano siya makakapagpanggap na kumikita sa iyo? Ngayon, ang makakatulong sa iyo ay si Ingshon na lang. Luhod ka ba? 2,000 piso na pautang. Ito ay tubo sa tubo. Ay, ano ang interes ngayon? 10,430. Talagang hindi marami. Lumuhod ka na, sabihin mo na. Ang aking estratehiya sa futures. Wala talagang estratehiya. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ganito na lang bumagsak ang natural na goma. Wala nang ibang pagbabago. Zhao Tianyang. Patay ka na. Pinasakay mo ako, ha? Ah, pasensya na. Pero sinadya ko to. Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting ayusin mo muna ang problema sa pondo. Hoy! Suk Xiaoman, nasaan ka? Dito sa bubungan ng Hongxing Building. Naghihintay ako sa'yo. Maghintay ka sa akin. Maghintay ka. Tumalon ka na, makakalaya ka na. Suk Xiaoman, may oras ka pang magmasid sa tanawin. Nawalan ako ng 20 milyon. Sinabi sa akin ng tatay ko ang isang bagay. Ano iyon? Ang mundo ng pananalapi ay parang bubong. Ang pagdagdag ng leverage ay parang pag-usad. Ano bang sinasabi mo? Gusto kong sabihin. Dapat mamatay ang mga sugaron. Bago ako mamatay, kailangan din kitang gawing panangga. Tama na. Nandito ako. Huwag mong galawin si Suk Xiaoman. Ingshon, huwag kang makialam. Hintayin mong matapos ko siya, bago kita harapin. Sa tingin ko nagkamali ka. Si Suk Xiaoman ay akin mo. Ano? Hindi ba siya nagsalita sa iyo? Bakit kayo natatawa? Natatawa kayo sa pagiging tanga mo. Malapit na ang kamatayan. Hindi mo pa rin alam kung ano ang nangyayari, di ba? Pasensya na. Never akong nagtaksil kay Suk Xiaoman. Ano? Ang buhay ay parang dula. Nakadepende sa galing sa pag-arte. Kayo ay nagplano ng sabay para lokohin ako. Para mapaniwala ka. Sa 3 sa amin, kailangan may isang traitor. Si Suk Xiaoman lang ang pinakaangkop. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Dahil kaya kong makuha mula kay Ingshon ang pinakabagong estratehiya sa futures. Bakit mo gustong tumulong sa akin? Napakadali lang. Gusto mong talunin si Ingshon. Gusto kong kumita ng pera. Impossible. Misteryong nag-record siya ng audio. At pati na rin ang rubber features. Yung mga magandang balita na yun. Alam namin na hindi ka basta-basta maniniwala. Kaya ipapakilala ko sa iyo ng buong galang. Ang aking katrabaho, genius na batang babae, si Lin mo. Basta't gusto mo. Kaya namin gawin. Ito ang pinakabagong modelo ng voice recorder. Ilalagay mo ito sa bag mo. Pagkatapos buksan mo na, ganito ang magiging tunog na maitatala. Mas nakakahikayat pa. Walang problema na ba?
CJ, dahil sa panahon, malubha ang pagkasira ng mga kahoy. Maaaring magpatuloy ang pagtaas sa hinaharap. Patuloy akong bibili. Siguradong kikita ako ng malaki. Pero ngayon, hindi sapat ang magkaroon lamang ng recording. Kailangan ko pang magpalaganap ng higit pang balita upang lumikha ng atmosfera ng pagtaas ng goma. Linmo, magbukas ka pa ng ilang account at magpalaganap ng balita sa Features Forum. Handa na ako. Anong sinusulat mo? Sasabihin ko lang. Sa pangunahing mga rehiyon ng Thailand at Indonesia, naapektuhan ng El Nino. Malaki ang pinsala sa industriya ng goma. Maaaring magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng goma. Magpapatuloy ang pagtaas ng natural na goma. Narinig mo na rin, di ba? Sabi niya, tataas talaga. Maaari kang maghanap sa internet. Kung maaasahan ang sinasabi ni Ying Shon. May mga balita sa iba't ibang forum ng Futures. Dahil sa kamakailang sitwasyon sa Thailand, ang mga pangunahing rehiyon ng Indonesia ay naapektuhan ng El Nino. Malubha ang pagkasira ng mga plantasyon. Magpapatuloy pa ang pagtaas. Ang ganda. Bibili ako ng marami. Lahat yan peke. Lahat yan peke. Si Suk Xiaoman, hayaan mong humiram ako ng mataas na interes kay Tang Laoda. Ipinapakilala ko sa iyo ng may pagmamalaki. Ang huli kong kasosyo. Tatang-tang. Dapat nang magbayad si Ginoong Zhao, di ba? Kasama ka rin nilang nanloko sa akin. Anong ibig mong sabihin sa nanloko? Yung ibinigay ko sa iyo, totoong pera yan. May makakapagpahiram. Sino? Yung mga kilala mo. Ginoong Tang. May katwiran ka. Pumunta ka kay Zhao Tianyang. Gusto kong humiram ng pera kay Ginoong Tang. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pakiramdam ng krisis. Makakalito ito sa kanyang paghatol. Isang isip na gustong humiram ng pera. Sabay, batiin ko na rin si Ginoong Tang. Gamitin ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Pinautang mo ako ng pera kay Zhao Tianyang. Tama, 20 milyon. Ying Shon, tayo ay magkakapatid. Kung hindi makabayad itong si Zhao, huwag kang mag-alala. Sigurado akong hindi siya makakabayad. Ayos lang iyon. Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Huwag kang mag-alala tungkol sa perang ito. Tinitiyak kong sa hinaharap, babalik ito sa iyo ng doble. 20 milyon. Hindi ito 200 piso. Ano ang gagamitin mong panggarantiya? Narinig mo na ba ang tungkol sa Bitcoin? Nakipag-usap ako kay Boss Tang para sa magandang kondisyon. Kaya siya pumayag na pautangin ka. Uy, kapatid, sa tingin mo ba itong Bitcoin ay magiging mahalaga? Huwag kang mag-alala. Boss Zhao, 20 milyon hindi yan maliit na halaga. Anong gagamitin mo para ibalik sa akin? Mga sinungaling kayong lahat. Gusto niyo akong utusan magbayad? Hala, panaginip lang yan. Zhao Tianyang, pagkatapos ng unang shipment, pwede pa sana akong huminto. Pero patuloy ka pa rin bumili. Ako, ay dahil sa iyong kasakiman. Para kang manlalaro sa mesa ng sugal. Hindi ka titigil hanggat hindi mo naubos ang iyong pondo. Ang pera ay maaaring magpakinis ng mga kulubot. Pero maaari rin itong durugin ang puso ng tao. Gamitin namin ang iyong kahinaan. Hakbang-hakbang na disenyo. Para maging tiyak ka kay Suk Xiaoman. Diyos na mga features. Sira ulo. Sige na. Umalis na siya, huwag ka nang mag-arte. Paano ang pag-arte ko kanina? Ayos lang. Sa totoo lang. Medyo labis ka na. Halika. Ay naku. Nagbibiro lang ako. Ay naku. Kapag bumagsak ang goma, ito na ang kanyang huling araw. Ito ang buong plano natin. Para kang langaw na nakulong sa aking lambat at naghihintay ng kamatayan. Ying Shon, kailangan kong sabihin, masyado kang mapanlikha, Isang maling hakbang ko. Maling-mali ka. Ikaw ang may kasalanan dahil sa iyong kasakiman. Bakit kailangan mo pang magdala ng napakaraming tulong? Talaga namang kahanga-hanga. Nakagastos ka ng marami, hindi ba? Hindi ito tungkol sa pera. Zhao Tianyang, naalala mo pa ba ang tatay ko? Iyong tatay. Paano namatay ang tatay ko? Nakalimutan mo ba? Ano bang alam ko, di ba? Hayaan mo akong sabihin sa'yo. Lahat ng ito ay nagsimula nang makita ni Lin mo sa mga dokumento ni Zoya. Ang isang litrato. Uy, tingnan mo ito. Anong nangyari? Tingnan mo ang larawang ito. Ang lalaking ito ay may larawan kasama si Zhao Tianyang. Mukhang pamilyar ang taong ito. Ito ang tatay ni Suk Xiaoman. Sigurado ka?
Nakita ko siya ng ilang beses noong bata pa ako. Sigurado ako. Bakit siya may litrato kasama si Zhao Tianyang? Sinasabi sa resume na, noong 1995, nagkaroon sila ng kolaborasyon. Pinatay ni Zhao Tianyang ang tatay ni Xiaoman. Xiaoman, pakinggan mo ako magpaliwanag. Huwag na. Hindi tayo magkapareho. Mas maganda kung maghihiwalay na lang tayo. Xiaoman, may sasabihin ako sa'yo. Tingnan mo ito. Ito ang tatay ko. Paano nangyari? Na may koneksyon siya kay Zhao Tianyang. Pinapahanap ko kailin mo. Noong panahon na niloko ang tatay mo para mangutang ng mataas na interes. Si Zhao Tianyang iyon. Tatay. Huwag kang tumalon. Tatay, si Xiaoman at si Xiaomi. Huwag kang lumapit. Anak, nagtatrabaho si tatay. Nadaya ako. Nawala ang lahat. May utang pa sa mataas na interes. Tatay, magsisikap akong magtrabaho sa hinaharap para mabayaran ang lahat ng utang mo. Wala nang oras. Anak, mag-aral kayong mabuti. Alagaan si nanay. Tatay, pangako ko sa'yo. Bumaba ka na, okay ba? Patawad mga anak. Tatay. Siyam na 75 taon. Niloko mo akong pahiram ng pera sa mataas na interes. Sa huli, nagdulot ito ng pagkawasak ng aming pamilya. Namatay sa pagbagsak. Nakalimutan mo na ba? Ang tatay mo ay si Su Lishen. Sa wakas na ibalik na ang alaala. Lahat yun ay isang pagkakamali. Hindi ko sinasadyang mangyari yun. Maaaring kong mapatawad. Hindi na kailangang magpaliwanag. Alam mo ba kung bakit kita dinala dito? Bakit? Noong panahon na iyon, dito tumalon ang tatay. Tumalon siya. Huwag kang lumapit. Tumalon ka. Para sa buhay ng tatay ko. Huwag kang lumapit. Lundagin mo na. Bayaran mo ang kasalanan ng tatay ko. Hayaan na lang natin ang batas ang magparusa sa kanya. Pinatay niya ang tatay ko. At pati ang iyong kinabukasan. Ang ganitong tao ay salot sa mundo. Kamatayan sa kanya. Sandali. Pinatay ko ang hinaharap na ilusyon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Galing ako sa taong 22. Sa hinaharap, ikaw ang pinakamagaling kong katuwang. Si Zuya ang aking asawa. Ngunit kayong dalawa ay nagtutulungan. Ninakaw ang lahat ng pera ng kumpanya ko. Umiiyak na naman ang puso ko. Bumalik ako sa nakaraan. Para gantihan ka. Hindi, kapatid. Sobrang dami mong kwento. Naiintindihan ko na. Lahat ay naintindihan. Kaya pala palagi kang tama ang hakbang. Kaya pala hindi ka nawawalan sa pag-trade ng futures. Anak ng tukwa, parang Diyos ng futures. Bah, ang sama ng loob ko. Zhao Tianyang, hindi mo na kaya ang talo. Pag nanalo ka naman, di mo mapanatili. Putang ina, nagkukunwari kang patas pero nanloloko ka. Hindi ako nandaya. Ang iyong pagkatao ang nagiging sanhi ng problema. Hindi ako nandaya. Ang iyong pagkatao ang nagiging sanhi ng problema. Ay, sige na. Huwag na makipag-usap sa kanya. Tumawag na ng pulis. Tingnan mo ang kanyang mga account. Ang puwet mo, siguradong hindi ito malinis, di ba? Sige na, Ginoo Zhao. Dadalhin kita sa Securities Regulatory Commission. Ay, huwag. Ay, huwag. Huwag kang nagbibiro. Patay na siya. Kung makaligtas siya sa pagbagsak na ganito kataas, swerte na siya. Tapos na lahat. Salamat sa tulong niyo sa akin. Natupad na ang aking hiling. Sandali, hindi pa natutupad ang hiling ko. Anong nangyari sa'yo ulit? Sa pagitan ko at ni Xiaoman. Sino ba talaga ang gusto mo? Bakit kailangan sa oras na ito pa? Kung mali ang piliin mo, magsisisi ka habang buhay. Siya. Ako. Lingshan, anong nangyayari sa'yo? Lingshan. Kapatid. Gamot. Kapatid, anong nangyayari sa'yo? Yingshun, huwag kang mamatay, Yingshun. Yingshun, huwag mo akong takutin. Magising ka na agad. Boss. Saan ito? Boss, 2:00 na. Kailangan na nating magpulong. Alaynan. Nabalik ako sa taong 25.
Hindi ba tayo nalugi? Boss, anong ibig mong sabihin na bumalik sa taong 25? Ayos ka lang ba? Yung kumpanya namin ngayon, ang pinakamalaki sa industriya. Akala ko nananaginip lang ako. Magdadalawang na tayo, mag-usap na tayo. May 2 investment firm na. Gusto makipag-usap tungkol sa kolaborasyon. Nandito na sila. Nasa silid ng pulong ba kayo o nandito? Dito na lang. Papasukin sila. Silang dalawa. Paano sila nandito? Sino kayo? Sobrang pinalad na makatagpo ang Diyos ng mga futurist na yon. Talagang isang karangalan. Anong tawag mo sa akin? Ang kalakaran ay tagapaglakad ng kasaysayan. At ako ang tagapagbantay ng oras. Diyos ng futures. Matagal na kitang hindi nakita.